So, sa inyo rito yung mga naka-attend last Saturday, taas ang kamay, nung recognition natin. Ayan, so, pwede ba palapakan naman natin? So, yung mga hindi ko nagtaas ng kamay, narinig nyo lang sa kwento, hindi ba? Okay, so anyway, mga kaibigan, meron ba ditong mga hindi pa, yung mga hindi pa po member? Okay, marami-rami din. Pero lahat kayo naka-attend na ng RVP? Yes. Okay, hindi pa naman. Actually po, no, para sa mga, especially sa mga first time o hindi pa member, just to give you an idea, yung presentation ko ngayon, hindi po ito yung tinatawag na RVP because there are 3 basic seminars that you should attend para mas maintindihan nyo po ng lubusan yung ating negosyo. Yung una po, yung tinatawag na RVP, ito yung Royal Business Presentation. So dito, ipapakita kung ano po yung negosyo, what is the business all about. Paano kayo kumikita? Doon yung 242424, naalala nyo yun? Yes! Okay, yan yung dahilan bakit nung gabi na pinresent sa iyan, hindi ka nakatulog. Okay? Now, syempre, yung RVP, yung pag-attend po ng ganyan ng RVP, that is not enough. Hindi sapat yun. Dahil ang nagsusustain talaga niyan, yung tinatawag po na RDO, o Royal Distributors Orientation. So basically, dyan yung malalaman yung mga different techniques and strategies on how you're going to start up the business. So dapat ina-attendan nyo rin po yun. And then we have the WHO, yun po yung ating product demonstration. Now, mga kaibigan, these are the basic trainings or seminars na dapat ina-attendan ng mga nagsisimula na katulad po ninyo. Actually, kahit na hindi ka nagsisimula, kahit na medyo matagal-tagal ka na, importante din yung na-attendan nyo po yan ng paulit-ulit, hindi ba? Okay, kasi sa minsan ng pakikinig, hindi nyo naman maintindihan lahat yan. Tama, mali? Okay, syempre, the first time you attended, na-excite ka lang, nabaliw ka lang, dahil sa pinakita na hope ng negosyo. Hindi ba? First time mo umattend ng RVP, syempre, you just felt excitement. Na-excite ka lang dahil ang sabi, dito magkakotse ka, dito yayaman ka, dito kikita ka ng limpak-limpak na salapi. Syempre, sino naman ayaw kumita ng ganyan, hindi ba? Kaya lang, syempre, yung unang pakikinig po, hindi naman agad maintindihan nyo. You cannot understand everything in one sitting, kahit gaano ka pa katalino. So, you have to understand that this is a new field na pinapasok nyo, na importante, you really have to give time para po mas maintindihan at matutunan. Yung RDO, ito yung nagpatibay, ito naman yung nagpapatibay sa atin para matutunan nyo kung ano yung tamang pag-iimbita, paano nyo kinakausap yung tao, how you're going to handle objection. Ladies and gentlemen, wala akong gagawin dyan sa tatlong yan. Those are the basics. Actually, ito po, this will be a special meeting or special training. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko ipakita sa inyo kung ano ba yung pag-uusapan natin ngayong gabi, I'd like to first, syempre, introduce myself sa mga hindi pa po ako masyadong kilala, ano po. Katulad ninyo, once upon a time, sa mga baguhan, wala rin po akong kaalam-alam sa Royal. Hindi ko rin alam ang glutathione, wala akong alam sa mga 2424 na yan. Dahil ako po ay dati nga nagtatrabaho po bilang isang empleyado. So I was very much employed 2006 po nung na-invite ako sa Royal, July 2006. So katulad nyo, na-imbitahan na ako para umattend ng ganito seminar. Sobrang swerte na kayo ngayon dahil marami na pong branches ang Royal Business Club. Because at that time, no 2006, 3 months pa lang nag-ooperate ang Royal, wala pang masasabing kumita o yumaman po sa negosyo na to. In fact, ang branch pa lang ng Royal po, nung time na yun, sa Quezon Ave pa lang. Isang floor pa lang yun. So, this company really started from a very humble beginning. Alam mo yung nagsimula, naalala ko, ang sasakyan pa ng presidente natin noon, ano pa lang, second hand na black na expedition. Tapos, wala pa nga talagang, hindi pa gano'ng masyadong mukhang mayaman talaga. Nag-iiba talaga itsura pag yung mayaman na, hindi ba? Pati dati, pati lakas ng loob. Pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha, hindi ba? So, one thing that, money can give you confidence, hindi ba? Tama mali? Okay, so, nung tayo po nagsisimula ang Royal, marami pang hindi pa talaga yumaman. Kumikita lang pa konti-konti. In fact po, nung nag-attend ako ng seminar, naalala ko pa, 6 years back, yung seminar room po ng Royal, yung office ng Royal, yung branch, ganito lang mo kalaki. Yung first year ng Royal, ganito lang kalaki, isang floor lang yan. Nung umattend po kami ng kapatid ko, siguro 8 lang po kaming uma-attend. Binigyan pa kami ng mamon. Diba? Yung iba, pagkatas binigyan ng mamon, umuwi na, umalis, dito na po sa seminar. Ako, nahiya ako sa barkada ko, kaya po ako nag-stay. Well, interesado rin ako dahil gusto kong pakinggan kung anong pag-uusapan. Nagtatrabaho ako sa real estate. So, sa sales na rin po ako. Alam mo pag sa sales kami, sa mayabang, hindi ba? So, noong time na in-introduce sa akin to, sabi ko, ano ba ito? Pero nag-iisip ako ng pagkakakitaan, extra income. Kasi hindi po sapat yung kinikita ko. Ang income ko lang at that time, I
was an executive property consultant. Noong time na yun, pinopromote ako ng company as one of the sales director of the company. Maganda lang pakinggan yung mga title na yan, pero puro dating walang datong. Diba? Kumbaga, magkano lang, sweldo ko lang noon, 18,000 pesos per month. Hindi ka aasa sa allowance, malaki ang kita namin kapag nakakabenta. Kasi diba, pag nakabenta ka, doon kami, ang rate ko, 3.5%. Pero syempre, hindi palagi nakakabenta. Nauso po yung mga no down payment, diba? Syempre, wala kang kita pag no down. So, parang hindi ko nararamdaman yung income ko. Yung binibenta po namin, parang mga imagination pa lang. Kasi mga pre-selling. Yung projects namin, mga vertical projects sa Rockwell at Fort Bonifacio, mga high-end condominiums. Kaso, imagination pa lang. Kasi, lupa pa lang ang nakikita. Tsaka layout yung floor plan. Ibinibenta mo na. Sa isang tao po na talagang gustong kumita, minsan kahit na mahirap, magagawa mo talaga, hindi ba? Ako, wala naman akong alam na ibang pagkakita. Hindi po ako pwedeng magnegosyo kasi wala akong alam sa negosyo. I was not brought up to be a good business person. Kasi ang parents ko, employed talaga. So ako, just like typical Filipinos, ang alam ko lang po, mag-apply ng trabaho, magpa-interview, at saka yun, maging isang mabuting empleyado. Although gusto ko sa sales talaga. Kaya nung sinama ako ng kaibigan ko para umatid ng seminar ng Royal, una kong tinanong kung magkano yun, kasi sabi niya negosyo. Siyempre, inisip mo, pag negosyo, may puhunan, hindi ba? Sabi niya, makinig ka muna, walang bayad. So, libre yung presentation, makikinig ka lang. So, to cut the long story short, nakinig po ako, yung pinesent na RBP sa inyo, it was the exact presentation na ipinakita rin sa akin. Alam niyo mga kaibigan, nung natapos ang buong presentation, 2 oras ako nakikinig. Hindi ko naman natandaan lahat yung in-explain. Basta natandaan ko lang yung 12,888. Diba? Tapos yun nga, 2,4, 2,4, 2,4, etc. Ang product na lang ng Royal at that time was glutathione lang. At saka yung parang fish oil. May fish oil pa nun eh. Tsaka tickets na punchline, Lifeline Metro. Wala pa yung mga Kojic soap, yung mga ganyan. Pero glutathione pa lang, gusto ko na. Kasi may mga ka-office mates ako na bumibili ng gluta. Syempre, may discount ka. At that time, ang intention ko lang, kaya po ako magro-royal, was just to augment my income. Wala akong planong mag-resign. Kasi, okay ako sa trabaho ko, okay kinikita ko, pero kung makakadagdag itong royal, bakit hindi? Tama mali? Lalo na syempre, di ba, kung marami kang gastos, minsan pag tumataas ang sweldo, tumataas ang kita, it follows ang gastos, tumataas, hindi ba? Tapos alam niyo naman po sa Manila, alam niyo yung 18,000, yung mga magkanong kitaan kulang. Kasi kada kilos mo gastos. Tama mali? Breadwinner pa po ako sa pamilya namin. Parents ko parehas na may sakit. Parents ko nasa Nueva Ecija, wala naman ako magiging trabaho sa Nueva Ecija, sa Cabiao. So, di ba Cabiao pa? That is a town after Arayat. So, doon kami, yun po yung province namin. Tapos, instead na doon ako magtrabaho, o sa Pampanga, nag-Manila po ako. So, nakitira ako sa pamilya ko, sa kamag-anak ko sa Navotas. Diba? So, di ba minsan kahit nakikitira ka lang, kahit maganda yung pakikitungo sa inyo ng kamag-anak nyo, pag ikaw nakikitira, nahihiya ka din, hindi ba? So, nag-aabot ka yung mga bills. Alam niyo, kinikita ko yung sinasahod ko for a long time. Parang sakto lang na pambayad ng bills, phone bills, electric, syempre, ipapadala ka pa sa pamilya mo. Ang hirap mag-budget pag wala ka nang binabudget. Tama? Yung pinipilit mong isakto, pahabain at paabutin ang susunod na sweldo, ayaw nang umabot. Wala kang choice kundi mangutang. Tama mali? At that time, I was living in a rat race. And you know what, mga kaibigan, yung situation ko na yun yung nag-inspire sa akin o naging motivation ko para pagbutihan ko rin itong Royal Business Club. Kasi yung trabaho ko, hindi sapat. Nung nakita ko yung Royal, sabi ko kahit additional 5,000 pesos lang, pwede na. At least pandagdag na pambayad ng bills. Pero alam nyo, no, as time passed by, habang tumatagal po, kasi nag-member ako kaagad. And then, una pa part-time lang, nagbibitbit ako ng mga tao. Pero habang tumatagal, unti-unti ko naiintindihan yung negosyo. Unti-unti ako, kumbaga, nai-inlove doon sa business sa Royal. Kasi after office, pumunta po ako ng opisina sa Quezon City. I was working at that time sa Fort Bonifacio. And then, ang office ng Royal nasa Quezon City. Ang bahay ko po, umuwi pa ako ng Navotas. Halos gabi-gabi from office, punta ako ng Quezon City, nagbibitbit ako ng tao. Kahit sino, basta't mangiti sa akin, binibitbit ko. Diba? Ganun ako kaano kasi sabi ko sa araw-araw, if I invite one person a day, that means I'm inviting about 30 people a month. Siguro naman sa 30 taong na isama ko sa loob ng isang buwan, kahit isa may maniniwala. Tama eh! Yung pa isa-isa na yun, huwag mong i-underestimate eh. Basta't importante, meron ako nabibitbit, kahit na mukhang walang pang member. Di ba?
Kasi, you don't choose your prospects. One thing I realized in this business, hindi mo pipiliin talaga yung prospects mo. Kasi you wouldn't know kung sino talaga yung magkaka-interest. Tama, mali? Minsan yung ine-expect mo na magjo-join, sila pala yung hindi. Yung hindi mo naman ine-expect, yun naman pala yung magjo-join. Tama? So, I learned to realize na I'm giving fair chances to everyone. Lahat ng tao, basta 18 years old and above, pwede kong bitbitin. So mga kaibigan, gano'n din po ako nagsimula. Kinukwento ko lang sa inyo ito because gusto kong ma-realize ninyo na ordinaryong tao din po ako nung nagsimula sa Royal. Diba? Kumbaga, parang kayo din, nung nagsimula kayo, parang ang bitbit nyo na pangarap nyo, nag-hope kayo na sana may mangyari, na gusto ko sana pagising ko sa umaga, malaki na yung grupo ko. In fact, mga kaibigan, on my first month, ang dami ko mga binitbit, hindi naman lahat nag-join. Sa unang buwan ko na lang nag-join, yung dentista ko, si Doc Ray, at saka isang ka-office mate ko. Tapos nag-invite uli ako, basta may napamember ako siguro in about 5 months time, direct ako lang siguro mga nasa 4-5 tao lang. Pero doon sa 4 na tao na yon, sa 5 tao na yon, yung 5 tao na nag-member sa akin, yung 2 pa hindi nag-active. Nag-member lang dahil barkada ko. Pagka-member, hindi na bumalik. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo ba? So, pero doon sa 3 tao na yun, doon nagsimula po yung malaking grupo ko. So, doon ko na-realize, simple lang naman pala itong negosyo na to. Hindi naman kailangan lahat ng taong iimbitahin mo mag-join. Kasi ang hinahanap mo lang, maghahanap ka lang ng 2 taong katulad mo. Nakuha nyo? Hahanap ka lang ng 2 taong papayamanin mo. Kasi pag nakita mo na yung 2 tao na yon, tutulungan mo lang yumaman niya. Pag yumaman niya mga yun, wala kang choice kundi yumaman. Tama? In fact, nag-join ako July 2006. After 7 months, nag-resign po ako sa trabaho. Kasi mas nakikita ko na yung potential ng Royal. Hindi pa ganun kalaki yung kinikita namin noon. In fact po, on the first year, I became the overall top 4 of the company. Okay? Doon sa first year ko, 7 months doon, part-time. Pero yung top 4 na yon, ang kinikita lang namin dito sa Royal, no, nasa 30,000 pesos per week o 20,000 per week lang. Kasi hindi pa po ganun kalaki ang Royal. Bakit? Ang Royal office po nasa Quezon City lang. Kumbaga, pag nandun kami mga probinsya kami, talagang lahat pupunta pa, bibili pa ng produkto sa Manila. Kailan lang nagbukas-bukas yung mga branches and then international. Lumaki, nag-expand kasi. Alam niyo, nakakatuwa ng mga kaibigan, kinukwento ko ito sa inyo, dahil gusto ko sabihin sa inyo na wala pong nagsimula na may resulta agad. Yes. Tama? Tama. Kasi kung ikaw ngayon, nagsisimula ka pa lang, o ngayon, first time ka pa lang, hinahanapan mo na ng resulta yung sponsor mo, at wala pa siyang may pakitang resulta, baka nagsisimula pa rin lang yan. Tama? O baka ikaw naman sinasabi mo, hindi ako makakakumbinsi ng ibang tao kasi wala pa akong resulta. Kasi wala pa akong kotse, kasi hindi pa ako mayaman. Alam niyo mga kaibigan, kahit po ako nung nagsimula, wala rin akong resulta. Even ang Royal nung nagsimula, wala rin resulta. Pero kung ikaw naniniwala ka sa ginagawa mo, naniniwala ka sa negosyo na to, I'm sure, hindi mo kailangan magpakita ng resulta para makakumbinsi. Tama mali? Tama ba? Importante lang, ikaw mismo, meron kayong tinatawag na confidence. Okay? Ikaw mismo meron kang kumpiyansa sa ginagawa mo. And how do you get that confidence? You get that confidence kapag ikaw, alam mo lahat, alam mo kung paano mo gagawin yung business. Tama mali? Yes. Di ba sabi natin, knowledge is power? Yes. Kapag may alam ka, syempre may edge ka over other people. Di ba yung iba sinasabi nila, naku, paano yan, mahiyain kasi ako. Nagiging mahiyain lang naman tayo kapag hindi natin alam yung sinasabi natin. Tama mali? Syempre, kapag ikaw tinanong ka, na point blank ka, hindi mo alam ang sasagutin, normal lang na minsan, mawala ka ng kumpiyansa. Tama? So, importante mga kaibigan, sabi nga, di ba, before you earn, you have to learn first. Kailangan matuto muna kayo. So, ako, I really took time para ko pag-aralan yung business. Nung time na nagsisimula kami dito, wala pong mga RDO, wala pong mga trainings, wala yung mga ganitong mga meetings, wala mga kompletong product demo. We really learn from our own. Now, ngayong gabi po, ang gusto ko i-topic sa inyo ngayon, syempre, yung 6 years na nangyari sa akin dito sa Royal, ito na po yung resulta ng lahat na nangyari. Tama, mali? Tama. Okay? Ngayon, syempre, you have to understand and you have to realize that 6 years ago, nagtanim din kami. Ngayon, nasa stage kayo na nagtatanim kayo. It will not be an overnight success. Hindi agad-agad bukas mayaman ka na. Kasi it's a false promise. Kung sasabihin po sa inyo, mag-member ka ngayon, next week mayaman ka na. Wala pong madali sa pagyaman. Kasi kung madaling pagyaman, edi sana lahat ng kilala ko mayaman na. Tama mali? Pero as we always say, sa lahat po ng mahirap, ito na ang pinakamadali.
Bakit ito na ang pinakamadali? Kasi kahit na sinong tao, kahit hindi nakapag-aral, kahit walang alam sa negosyo, basta't willing lang matuto, yayaman at yayaman sa negosyong ito. Okay? And ladies and gentlemen, of course, there are do's and don'ts of the business. May mga bagay na dapat nyo pong maintindihan pag ginawa nyo itong negosyo na to. Di ba normally, tinuturo na sa atin ano yung mga dapat natin gawin. Tama? Yes. Okay. Ngayon, ang gusto ko mas malaman sa inyo, syempre, during those 6 years na ginagawa ko po itong Royal, meron ako mga trial and error. May mga nagawa din ako na hindi pala tama, etc. Hindi ba? Kaya nga may sasabi nga, do not be afraid to make mistakes. Huwag kang matakot na magkamali. Kasi minsan, pag nagkamali ka, doon ka rin natututo. Example, yung iba ayaw mag-RBP sa harap, ayaw mag-present. Kasi iniisip mo na, baka pag nag-present ka, hindi mo ma-convince. Hindi ba? Kaya gusto mo palagi yung upline mo ang nagpe-present. Tama? Kasi upline, pag ikaw ang nag-present, sigurado kasi na magme-member. Eh, pag ako upline, hindi pa sure eh. Hindi ba? Kaya pag ganun yung mentality mo, at palagi yung upline mo nakadikit sa'yo, magugulat ka, ang tagal mo bago matuto. Kaya hindi ka matuto kasi you always think na pag sa upline na nag-present, mas okay, mas mako-convince. Tama? Okay, alam nyo, no, ang good news po doon, okay, there are things that you should know pag ginawa nyo itong business natin. Okay, and there are also things that you should know para alam mo yung mga iiwasan mo. There are do's and don'ts of the business. Ngayong gabi po, ang topic ko, yung tinatawag na, okay, 7 deadly pitfalls. Okay, ano ibig sabihin yan? When you say deadly, ano ibig sabihin ng deadly? Ha? Nakakamatay, di ba? Ano ibig sabihin ng pitfall? Ha? Difficulty. Parang patibong, di ba? Pag may nakita kang patibong, ano kadalasan ang gagawin mo? Iiwasan mo. So normally, pag may nakita kang patibong, di ba, iiwasan mo, lalo na kung nakakamatay pa. Kaya ko ito gustong ipaliwanag sa inyo, the 7 deadly pitfalls, because minsan, pag nagsisimula ka, hindi mo alam na mayroon ka palang mga ginagawang bagay na dapat hindi mo ginagawa, kaya pala tumatagal yung pagmimilyonaryo mo sa Royal, kasi wala kang kaalam-alam, ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Tama. Nakukuha niyo ba yun? Yes. Of course, you were not aware, kasi syempre, hindi mo alam kung ano yung tama o mali. Nakukuha niyo po? Okay, number 1. First deadly pitfall that you should avoid as you start this business. Number 1, yung tinatawag po na reinventing the wheel. Ano ibig sabihin nito? Okay. Reinventing the wheel meaning, ito negosyo po ng Royal, this is the simplest business in the world. But there is the right system to be followed. Hindi ko sinasabi na madali po ito, pero masasabi ko simple lang. Hindi siya madali, pero simple. Simple na kahit na grade 5 lang ang natapos, basta pinag-aralan yung negosyo, matututunan po. Nakukuha niyo ba? Yes. Okay. Ang ibig sabihin ng reinventing the wheel, isa sa dahilan kung bakit may mga distributors na tumatagal yung pagmimilyonaryo o yung paglaki ng grupo nila, kasi marami sa atin minsan masyadong magaling agad. Hindi ba? Dito po, sabi nga, if you think you know everything, that will be the time of your downfall. Kasi merong sistema na dapat sundan. Hindi na natin kailangan mag-invento pa kung ano bang gagawin natin. Di ba ang negosyo natin, sabi nga, this is just a copy business. Kukopya ka lang. Tama? Kung ano nakikita mo ginagawa ng mga uplines mo, ng mga successful distributors, huwag mo nang ibahin, kukopyahin mo na lang. Example, bakit ba natutunan nyo dito yung bago may mag-speaker, may mag-i-introduce? Bakit nyo ba natutunan nyo may isang Royal, 2 Royal, 3 Royal? Nakakatuwa, hindi naman sa inyo tinuro yan, hindi ba? Pero nakikita nyo na ginagawa yan sa head office. Tama mali? So dahil nakikita nyo ginagawa yan, kinokopya mo na lang. Nakukuha nyo ba? Okay, example, calling your upline. Bakit ito tinatawag na upline nyo? Minsan hindi mo naman tinuturo yan. Tama? Pero naririnig mo lang na sinasabi nila at ginagawa nila, kaya ikaw naman, ginagaya mo din. Yes. Tama mali? Tama. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung titignan nyo mabuti itong negosyo na to, hindi siya ganun kakomplikado na kailangan ikaw pa ang mag-isip kung paano ka yayaman. Kasi, mayroon ng sistema o pattern kung paano mo ito gagawin. Ang gagawin mo, kukopyahin mo na lang. Guys, do you follow? Yes. Naintindihan niyo po? Example, those people na normally na lalo tumatagal yung
pagyayaman nila o paglaki ng grupo nila sa negosyong ito, kadalasan, ito yung mga taong masyadong nag-a-analyze ng mga dapat gawin. Alam niyo, dati ako, may downline po ako. Sa sobrang galing, sa sobrang talino. Actually, boss ko to. Diba? Hindi nyo naman i-YouTube to, ha? Baka malaman. Kasi ako, meron ako mga parang, di ba, nagtrabaho ako, na pa-member ko, iba mga sales managers namin, VP, doon ko nakita, hindi porke magaling na sa sales, hindi porke magaling na doon sa field mo, ibig sabihin, magkiklik ka din dito. Di ba, have you encountered distributors na bago sila nag-royal, successful sila sa field nila, magaling sa sales, so ikaw naman, feeling mo na ko, ito'y agil ako, proud na proud ka, feeling mo, eagle na eagle. Tama eh. Yes. Tapos magugulat ka na lang, after 1 week, kahit isa, walang napamember. Tama. Tama? Tapos meron ka isang distributor, isang downline, na makikita mo parang walang potensyal, parang mahiyain, parang simple-simple lang, pero magugulat ka, yung pala yung humahataw. Tama. Na-encounter niyo ba yon? Yes! Kasi sa Royal, pag pumasok ka dito, lahat tayo pantay-pantay. Hindi porke magaling ka doon sa dati mong field, applicable dito yun. Nakukuha niyo po? In other words, I'm sure dito sa kwartong ito, mayroon pong iba dito na successful sa negosyo o sa trabaho na meron sila ngayon. Pero ladies and gentlemen, kung ito po yung bundok, dalawang bundok yun eh. Kung nandito ka sa ituktok ng career mo, okay, kung nandun ka sa taas ng career mo, mga kaibigan, there's another mountain na pupuntahan mo. Ito yung Royal. Para makarating ka sa ituktok na to, kailangan mo nang bumaba at saka ka tataas. Ibig sabihin, it's important for you to humble down, the humility to learn and listen. Bakit? Kasi lahat ng gagawin mo naman dito, in the first place, ituturo sa'yo kung paano mo gagawin. Example, di ba pagka-RBP mo? Okay, pagka-RBP mo, ano yung sinasabi sa'yo ng apply mo? Umattend ka ng RDO. Bumalik ka. Di ba may mga meeting, may mga training? Tama mali? Kaso minsan, sa sobrang galing mo, ayaw mo nang umattend, ayaw mo nang makinig. Hindi ba? Kasi feeling mo, pare-parehas lang yan, alam mo na yan kung paano. Tama. Nakukuha niyo po? Yes. And sometimes, you tend to analyze things so much. Marami kang ina-analyze kung paano ka yayaman, compute ka ng compute, pati yung kinikita ng kumpanya, kinukompute mo. Pati kinikita ng upline mo, kinukompute mo rin. Hindi ba? Alam niyo mga kaibigan, compute ka ng compute doon, wala ka namang share doon. Meron akong downline, sa totoo lang, sa loob ng isang buwan, wala siyang ginawa kundi sabihin sa akin, paano pakikita ang kumpanya? Eto, tingnan mo, ang haba ng 2-4 lahat na to, talagang kinukompute niya lahat. Alam mo, sabi ko sa kanya, isang buwan na halos kinukompute mo, kaya wala ka pa nagiging downline hanggang ngayon, kahit isa. Kasi busy ka, compute yung kinikita ng kumpanya. In the first place, hindi naman papayag ang kumpanya na hindi dyan kikita. Kaya huwag mo na lang siyang intindihin kung magkano kinikita niya. Tama mali? Kasi kung ikaw ba gusto mong kumita, mas gusto kumita ng kumpanya. Papayag ba naman ang kumpanya na nagpe-pay out siya ng 2-4, hindi siya kikita? Tama mali? Kasi suicide yun, hindi ba? In fact, ang nakikita lang niya kasi, yung kita ng company sa package. Hindi niya alam yung kinikita ng company sa retail ng products. Alam niya ba ang Royal, saan kumikita ng malaki? Hindi naman lang sa membership. Kasi yung membership, binibigay din sa tao, yan binabalik din, di ba? Kumikita ng malaki ang Royal, basically, dahil doon sa bilis ng repeat orders natin sa retail. Actually, sabi nga ng kumpanya, sabi nga ng presidente, the last time I talked to him, benta pa lang ng sabon, buhay na ang Royal. Ganon kalaki ang benta natin ng produkto. At hindi mo napapansin, kasi ikaw, kinocompute mo, yung kikitain ng 2-4, 2-4, 2-4. Nasasabihin mo, paano yan? Up to infinity, 2-4. Paano makikita ang kumpanya? Siyempre, ikaw, busy-busy kang kinukompute ang kumpanya. Yung mga basic na dapat mong ginagawa, like mag-invite ka, mag-prospects list ka, pag-aralan mo kung paano mag-imbita, mag-follow up ka, yung mga simple, yung mga basic, yun yung mga bagay na nakalimutan mong intindihin o gawin, kasi mas abala ka sa kakaisip ng mga komplikadong sitwasyon. Tama. Guys, am I making sense? Yes. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Now, what is my point? This business is just simple. At ang negosyo po natin has been proven already for the past 6 years. This system is working. Matakot ka o mag-isip ka kung ikaw yung unang-unang taong papayamanin ng kumpanya. Pero mga kaibigan, sa loob po ng 6 na taon ng Royal, this company has produced more than 500 millionaires already. Sa makatuwid, kung kami napayaman ng Royal, kung ang 500 distributor ng Royal po, naging milyonaryo dahil sa sistema na yan,
kung susundin mo lang yung sistema ng Royal at huwag mo lang babaguhin, yung nangyari sa amin, mangyayari rin sa inyo. Nakuha niyo ba? Okay, in simple ways, in simple explanation. Example, okay, lahat ba kayo alam kung bakit umaakyat ang kuryente at nagkakaroon ng ilaw? Kunyari, pag magbubukas po kayo ng ilaw, di ba, bubuksan, iso-switch on mo yung light. Bago mo ba i-switch on ang light, ina-analyze mo ba kung paano umakyat ang kuryente? Doon sa bumbilya. Andiyan pa ba kayo? Kunyari, sa-switch on mo on light, iniisip mo ba't ina-analyze pa kung paano umakyat, bakit na sinwitch on ko to, umakyat ng kuryente pumunta doon sa ilaw? Di ba hindi mo na iniisip yun? Tama mali? Di ba hindi mo na ina-analyze? Ang gagawin mo lang, kung gusto mo buksan ng ilaw, isi-switch on mo lang yung light. Automatic bubukas ng ilaw. Tama? Kasi ang nakakaalam kung paano umakyat dyan, yung mga electrical engineer, yung mga electrician, tama mali? So ikaw, na simpleng tao lang, ang alam mo lang, bubuksan mo lang yung ilaw, bubukas na yung ilaw. Tama mali? Ibig sabihin, gawa na kasi ang sistema kung paano mabukas ang ilaw. So you don't make it so complicated anymore. Susundin mo na lang kung paano gagawin. Isa-switch on mo lang ang light, bubukas na ang ilaw. Guys, do you understand? Yes! Same thing with Royal. Paano ba yumaman sa Royal? Simple lang. Pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi ng mga uplines mo. If you would just have a total submission to your upline, lahat na sasabihin ng upline mo, susunod ka lang talaga. Mga kaibigan, maniwala ka sa akin, yung sinasabi ko 6 months to 1 year na pagmimilyonaryo, pwede mangyari sa inyo yun. Example, sinabi ng upline mo, umattend ka ng meeting, umattend ka ng RDO, magbitbit ka, humakot, uy, magaling ang speaker, maghakot ka ng tao. Kung lahat ng mga sinasabi sa'yo, susunod ka lang, hindi ka magkakamali. Nakukuha niyo po? Yes. Because again, the business is very simple. Okay? Ang gagawin mo, kokopya ka lang. Kokopyahin mo lang kung paano ginagawa. Example po, yung mga pag-attend nyo ng seminar RBP, kung paano mag-present. Siyempre, sa umpisa, hindi ka naman marunong, hindi ba? Tama mali? Yes. Okay, kung paano pinapresent ng speaker, kung ano nakikita mo sinasabi nila na na-inspire ka, gagayahin mo lang. Example po kami, yung mga stories, yung mga parable, yung mga topics, di ba? Ang ginagawa lang namin doon, nagre-record lang din kami at sinusulat lang namin. Tapos yung mga downlines ko dati na hindi nakaka-attend, imi-meeting ko. Naalala ko po, 4 pa lang dati ang downlines ko. Pag nag-attend ako ng seminar, lahat ng sinabi ng speaker, automatic na, i-disseminate ko na agad yan sa mga downlines ko. Ang maganda na sa akin kasi, ginamit ko yung skills ko nung high school ako, magaling akong kumopya. So, kung ano narinig ko na maganda sinabi ng speaker, pati kwento niya, abay, kopyang-kopya po parang galing sa akin. Nakuha niyo? Yes. So, hindi ko na pinapahirapan kung paano siya mag-close. Nakikinig ako mabuti. Kunyari, narinig ko kung paano niya i-close yung tao. Pinapakinggan ko kung paano siya mag-closing, paano siya mag-mindset. Lahat na yung ginagaya ko lang. Kaya kung nag-aaral ka, pag ikaw ay kumopya, diba, pinapagalitan ka ng teacher mo, diba, sinususpend ka, good news po, dito sa Royal Business Club, pag ikaw kumopya, summa cum laude ka. Yes! So, kailangan kumopya ka lang because the business is very simple. Now, another thing. Okay. Number 2 na kailangan natin i-avoid para mas maging mabilis ang pagmimilyonaryo niyo sa negosyo na to. Number 2, avoid yung tinatawag nating procrastination. Ano ibig sabihin nito? A lot of people, the reason bakit bumabagal sila sa business na to the point na nababurn out na, dahil a lot of people loves to procrastinate. Ano ibig sabihin ng procrastination? Kadalasan mga Pinoy, di ba, ugali yan. Mahilig tayo, magmamaya na lang, magbukas na lang. Tama mali? Okay, mga kaibigan, dito po, wala namang deadline kung kailan kayo magmimilyonaryo. In fact, kahit na after 10 years, pwede ka magmilyonaryo. After 1 year, pwede. After 2 years, pwede. Kaya lang, ang point ko, kung pwede mo naman paikliin, bakit mo kailangan patagalin? Tama mali? Okay, ngayong gabi gusto ko lang malaman, sino rito ang willing talaga na magmilyonaryo bago matapos ang taon? Taas ang kamay. Okay, pwede ba palakpakan naman natin yung mga sarili? Okay, the reason kung bakit ko ito tinanong sa inyo, well, number 1, kasi may konting pressure ito. Diba? Ibig sabihin po, pwede kayo magmilyonaryo after 2 years, after 3 years, after 4 years, after 5 years, basta huwag ka lang hihinto. May mangyayari at mangyayari talaga sa inyo, hindi ba? Kaya lang, habang tumatagal ka, dumarating din sa point kasi na nawawala yung excitement na babawasan. Tama mali?
So habang pinapatagal mo, you are just prolonging the agony. Yes. Imbis na na-excite ka, imbis na nagagawa mo yung dapat mong gawin, nakukuha mo na yung goals mo unti-unti, habang tumatagal, unti-unti yung excitement kahit papano nag-fade eh. Hindi ba? Pero kung ang gagawin mo, momentuman mo talaga, ibig sabihin kayo po nagsisimula pa lang. Paano kayo mabubuo agad yung grupo mo? Dapat momentuman mo. You have to push yourself to the limit. Dapat, kung gagawin nyo lang din to, it has to be consistent. Huwag yung sala sa init, sala sa lamig. Hyper ka ngayon, bukas ayaw mo na. Pag nandyan ang upline mo, masaya ka. Pag nandyan ang upline mo, hyper ka. Pag nandyan ang upline mo, excited ka. Gusto mo yung upline mo, araw-araw, tinatawagan ka, minumotivate ka. Hindi lang naman ikaw ang tao dito sa mundo na kakausapin ng upline mo, hindi ba? Sabi na upline mo, bakit hindi ka pumunta last week? Upline, kasi hindi mo na ako tinatawagan eh. Ibig sabihin pala, pag hindi ka na tinawagan ng upline mo, pag hindi ka na minotivate ng upline mo, ibig sabihin pala, yung motivation mo nawawala. Tama mali? You know, there are two kinds of motivation. Yung tinatawag po, yung internal motivation and external motivation. Guys, are you still there? Yes. Yung internal motivation, yung motivation mo is basically based sa dreams mo, sa reason mo bakit ka nag-join sa Royal, sa sarili mo. You don't need other people actually to motivate you. Yes. Dahil ikaw mismo alam mo ang dahilan bakit ka nagro-Royal. Mga kaibigan, nandyan pa ba kayo? Yes. Ibig sabihin mga kaibigan, yung pag ginawa niyo itong negosyo na to, you have to be internally motivated. Yes. Paano ka magiging internally motivated? Dapat alam mo muna sa sarili mo kung bakit ka talaga nagro-Royal. Yes. You should have your deepest reason in doing this. Hindi po pwedeng mababaw lang ang dahilan mo. Kasi kung mababaw lang ang dahilan mo o malabo ang dahilan mo, mababaw din ang trabaho mo, mababaw din yung resulta. Pero kung alam mo yung matinding dahilan bakit mo to ginagawa, as if your life depends on this, as if yung buhay mo at buhay ng pamilya mo nakadepende na sa Royal, as if ito na pala ang huling biyahe mo sa pagyaman, as if this is your last card already, sigurado ako mga kaibigan, hindi mo na kailangan na ibang tao kausapin ka at i-motivate ka para ma-motivate ka. Yes. Hindi ba? Kasi you feel that this is already your last card. You feel that this is already your last option. Nakukuha niyo po? Yes. That means you are now internally motivated. Alam mo ang malinaw na dahilan bakit ka nagro-Royal. But there are some people who are externally motivated. Ano yun? Kailangan nila ng ibang tao para i-motivate sila. Kailangan nila ng upline nila para baliwin pa sila. Kailangan sila tawag-tawagin pa ng upline para baliwin, para i-motivate. Mga kaibigan, hindi sa lahat ng panahon, nandiyan ang upline para tawagan ka. Tama mali? Dapat ikaw mismo sa sarili mo, alam mo kung bakit mo ito ginagawa. So there are some people, bakit makikita niyo po, tumatagal sa pagro-Royal, magugulat ka din, 1 year na, 2 years na, hindi pa rin masyado nagsasucceed. Well, basically, kasi marami sa atin, yung tipong tinatamad, tama mali. Ang pinakakalaban mo daw sa negosyo na to, hindi yung ibang tao, kundi sarili mo. Yes. Hindi yung nanay mo na negative sa'yo. Hindi yung mga kaibigan mo na hindi nag-join sa'yo. Hindi yung mga kamag-anak mo na inaasar ka. Kasi lahat ng yan sa paligid mo, kung hindi mo lang sila papansinin, okay na. Ang pinakakalaban mo dito, yung sarili mo. Tama mali? Naniniwala ba kayo doon? Yes. Kasi you cannot be in control of them. The only person that you can control yung sarili mo. Guys, naiintindihan niyo ba? Yes. Bakit mo naging kalaban yung sarili mo? Kapag nagsimula kang in-entertain yung tamad, katamaran. Di ba? Yung tipo bang imbis na lumabas ka ng bahay para ma-prospect, pinili mo pang manood ng TV. Yung imbis na mag-follow up ka ng mga prospects mo, pinili mo pang matulog. Ano yung point ko? Hindi naman masamang matulog. Hindi naman masamang manood ng TV. Pero ang sinasabi ko lang mga kaibigan, na yung nagsisimula ka pa lang, you have to give your all. Every time you're doing something, you have to ask yourself, yung ginagawa mo ba papunta sa pagyaman o papalapit na papalapit sa pangarap mo o palayo sa pangarap mo? Tama. Nandyan pa ba kayo? Yes. Ako yun ang basis ko nung nagsisimula ako lalo na. Every time may gagawin akong bagay, iniisip ko, ito bang ginagawa ko na pinapalapit ba niya ako sa pangarap ko o pinapalayo niya ako sa pangarap ko? Tama. Kasi walang iba makakasagot niyan kundi kayo. Yes. Hindi ba? Hindi naman tayo magkakasama 24/7. I don't even know how you treat this business. Tama mali? Tama. Iba sabi niya sa akin, Rocky, yung bang kinita mo, ako ba pwede din ako mag-millionaire in less than a year? After 7 months din ba makakabili ako ng kotse? Hindi ko kaya sagutin yan kasi ang makakasagot lang yan, ikaw. Ngayon, kung tatanungin mo ako, posible bang mangyari doon? At sasabihin ko, posible talaga kasi nangyari sa amin.
But I cannot promise success here. What I can only promise is opportunity. Kasi ang success, nasa inyo pa rin yan. Naintindihan niyo po? Yes. Ikaw makakapagsabi kung kailan ka magmimilyonaryo dahil depende sa trabahong gagawin mo. Di ba, I remember a story. It's a story about a fisherman and a boy. One time, itong fisherman, nandoon, okay, nilapitan siya ng bata. Sabi ng bata doon sa fisherman, Mr. Fisherman, ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad. Yung fisherman, tumingin lang sa bata, hindi sumagot. Sa pangalawang beses, sabi ng bata, Mr. Fisherman, ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan po ng paglalakad. And for the second time, tumingin lang yung fisherman, hindi siya pinansin. For the third time, nainis na ng bata. Sabi ng bata, Mr. Fisherman, Manong, ilang minuto ko ba matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad? Pero alam mo, for the third time, tumingin lang yung fisherman, hindi pa rin pinansin yung bata. Yung bata nainis, lumakad, tumawid na ng ilog. Halfway, narinig niya may sumigaw. Sabi, 15 minutes. Nung narinig niya yung bumalik yung bata, nakita niya yung fisherman yung sumigaw. Sabi ng bata, Manong, ano ka ba naman? Kanina po, 3 beses ko tinatanong kung ilang minuto ko matatawid ang ilog na to sa pamamagitan ng paglalakad, hindi ka man lang sumagot. Kung kailan naman po nasa kalagitnaan ako, tsaka kayo sisigaw ng 15 minutes. Alam mo, sagot ng fisherman, Iho, hindi ko nasagot yun kanina. Kasi hindi ko naman alam kung gaano ka kabilis maglakad. Nakawa niya po? Yes. Salamat po sa palakpak. Okay, ang ibig ko sabihin, if you will ask me, magmimillionaire ba ako in a year time, in 2 years time, magkakakotse din ba ako in 5 months time, hindi ko alam. Kasi I don't even know how you treat this business. Basta ang kaya ko lang ikwento kung ano yung ginawa ko. Ngayon, kung gagayahin niyo yung ginawa ko, ano yung nakuha ko, makukuha niyo rin. Yes. Tama ulit. Tama, no? Kung ano yung ginawa ko doon, kung nakikita niyo kung nagre-relax ako ngayon, natural lang to kasi harvest time. Pero kung nakita niyo kung paano ako nagsimula dati, yung gabi ginagawa kong araw, makapag-royal lang. Hanggang sa panaginip 2-4 ang nakikita ko. Hanggang sa pagising, nagre-recruit ako. Walang magkakamaling ngumiti o tumingin sa akin dahil patayan, mga RBP sa akin yan. Naubos ang boses ko sa kaka-RBP. In fact, in a daytime, nakakapag-RBP ako 10 times, 15 times. Hindi ako nagre-reklamo. Why? Bakit ako magre-reklamo? Para sa akin, ang trabaho, blessing yan. Tama mali? Kaya iba sasabi mo, ano ba naman yan? Pagod na ako. Huwag ka magko-complain, stop complaining. Because if you keep on complaining, ilalayo sa'yo ni Lord yung trabaho. Tama mali? Ako po, alam niyo, nagsisimula na 7 months part-time ako. Alas 7 ng umaga ang pasok ko sa office. Nakaka-uwi ako from Quezon City, alas 2, alas 3. Nanay ko, galit na. Yung auntie ko, sinusumbo ako sa nanay ko, anong oras ako umuwi. Alam mo, sabi ng nanay ko sa akin, mayroon pa bang matinong taong nakikipag-usap sa inyo ng ganyang oras? Diba sabi niya sa akin, ano ba naman yan, sinong matinong babae umuwi ng ganitong oras? Anong oras na, tapos papasok ka pa kinabukasan. Bago ako matulog, sasabihin ko na sa auntie ko, pakigising ako ng ganitong oras. Alam mo, sabi ng auntie ko, hindi ka pa man natutulog, nagpapagising ka na. Ang dami nila sinasabi sa akin na ganito, negative, etc. Kaya lang at that time, I was just so focused. Bakit? Ang motivation ko was my present situation. Sawang-sawa na ako mag-jeep. Sawang-sawa na ako mag-tricycle, pumila, pumasok sa office, anong oras. Sawang-sawa na akong gumising ng umaga. Sawang-sawa na akong matulog kahit hindi pa ako inaantok. Yung sitwasyon na meron ako ng oras na yun, yun yung ayoko na. Kaya gusto kong baguhin. Nakita ko yung Royal, yung pwede magbigay ng pagbabago na yun sa akin. Doon ko na-realize, ibang magtrabaho ang taong baliw. Kasi kapag baliw ka, parang hindi ka nakakaramdam ng puyat. Hindi mo nararamdaman yung pagod. Hindi mo nararamdaman yung gutom. Magugulat na nga lang ako minsan, tanghali na pala, hindi pa ako nakapag-lunch, kaka-RBP. Hanggang gabi, hindi na pa pala ako nakapag-dinner, kaka-RBP. Ganun ako kabaliw na nagsisimula po ako. Guys, naintindihan niyo po? And yung sasabi ko, I never procrastinate. Ano yun? Yung pwede kong gawin ngayon, hindi ko na pinagpapabukas. Kasi pag pinagpabukas ko, pa-pending na naman yun, dumadami ang pending. Guys, are you still there? Yes! Minsan tayo, may po-prospect din tayo, meron akong re-recruitin ngayon. Ay, hindi bali, bukas na lang yan. Ang bukas ko, hindi natatapos yan. Araw-araw may bukas. Tama mali? Kaya bubukas mo, you will just be surprised. Isang taon na wala pa rin nangyayari sa'yo. Bakit? Kasi lahat ng bagay na ginagawa mo, binubukas mo. Ano yung point ko? Pag may naisip kang gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Para pag ginawa mo, at least alam mo na kung ano yung resulta.
Guys, do you understand? Yes. Example, mga kaibigan, you have to make a calendar of activities. Gumawa kayo ng tinatawag na itinerary nyo everyday. Kung ano yung gagawin nyo, nakukuha niyo po? Hindi kailangan na full-time. Kahit na part-time, for as long as full-time attitude. Kailangan nyo just giving quality time. Kahit nga 2 oras, 3 oras lang kayo nagro-royal, basta quality yung time na binibigay nyo, maniwala kayo sa akin, kahit less than a year, magbi-milyonaryo ka. Provided, kailangan yung quality time talaga. Example, okay, dapat alam mo na yung, di ba sabi nga, you have to plan your work and work your plans. Are you still there? Yes. Kailangan, naniniwala ako, planning is everything. Importante na paplano mo yan, hindi ba? Kasi kapag naplano mo na yan, at least 70% nun, positive. 30% na lang, execute mo, hindi ba? Ibig sabihin mga kaibigan, kailangan, alam mo yung gagawin mo the next day, the day after tomorrow. Yung iba kasi, kaya napapagod minsan, napapagod na sa pag-iisip. Hindi ba? Kanyari, pag-isip mo sa umaga, ano kaya gagawin ko ngayon? Alas 5 na ng hapon, iniisip mo pa rin kung anong gagawin mo ngayong araw na to. Alas 7 na, hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo sa araw na to. Bakit? Kasi yung gagawin mo for today, ngayon mo palang iniisip. Dapat, yung gagawin mo for tomorrow, ngayon mo inisip. Para bukas, ang gagawin mo, tatrabahuhin mo na lang yung pinlano mo ngayon. Guys, are you still there? Yes. If you will ask me, ano schedule ko tomorrow, the day after tomorrow, for 1 month, alam ko na lahat ng gagawin ko. Everything is planned already. Guys, are you still there? Yes. So, kung tatanungin mo ako bukas, alam ko na kung oras ako gigising tomorrow. Alam ko na kung anong gagawin ko bukas. Alam ko na gigising ako the day after tomorrow. Nakaplano na, nakikita ko na. Naintindihan nyo? Yes. Minsan tayo, dumarating sa point minsan yung mga distributors, di ba? Parang sabihin mo, ano ba yan? Pagod na ako sa pag-royal, napagod na ako, na-burnout na ako. But on the other hand, kung iisipin mo, saan ka ba napagod? Bakit ka ba napagod? Napagod ka kasi walang resulta yung ginagawa mo o baka wala kang ginagawa. Guys, are you still there? Yes. Kasi ako naniniwala, di ba? Kung ikaw, kung marami kang ginagawa, lalo ka ma-hyper kahit napagod. Ito nga yung negosyo kahit na mapagod ka, hindi, kahit na magtrabaho ka, hindi ka napapagod eh. Tama, mali? Tama? Ang importante lang, pag ginawa nyo ito, mga kaibigan, kapag meron ka na inisip, katulad ngayon, plan your work, magkaroon ka ngayon po, lalo na 2013, it's the start of the year. Sino rito yung may mga calendar? Dapat meron kayo yan. Makikita mo everyday kung ano yung ginagawa mo. Taasan mo yung activity rate mo. Bakit? Kasi nagsisimula. Yung first year nyo po sa Royal, believe me, ito yung pinakamalupit na taon. Guys, nandiyan pa ba kayo? Yes. Yung unang taon nyo sa Royal hanggang pangalawang taon. First to 2 years nyo sa Royal, yun yung pinaka-challenging year sa inyo. Believe me, yan yung pinakamahirap. Why? Because you will start from zero. You will start from zero. Bubuo ka pala ng grupo. Mahirap yun. Naintindihan niyo po ako? Yes. Dumadali rin habang tumatagal kasi marami ka ng kasama. Katulad ko po ngayon at this time. Magtrabaho ako, hindi maniwala kayo sa akin. Ang check ko hindi bababa ng 250,000 per week. It happened to me already. Because last June po, na-surgery ako. I was confined. 3 months, 4 months, hindi ako nagtrabaho. And yet, hindi ako bumaba as overall top 2 ng kumpanya. Yes. Bakit? Kasi, nabuo ko na yung grupo ko. Nag-gets niyo po? Yes. Nakuha niyo po? Yes. At this point, I can declare everyday a holiday. Parang si Lucio Tan, parang si Henry C. Si Henry C ba nakikita mo pang humahataw dyan sa SM? Tama? Nakikita mo ba si Lucio Tan humahataw pa sa Alay pa, kumupunta pa sa PAL? Nakukuha niyo? Kasi, they paid first. You have to pay now, then play later, then play now, then pay later. Either way, you will still pay. Nakukuha nyo? Yes. Hirap muna, tapos sarap, o sarap pagkatapos hirap. Either way, may kasamang hirap. Nasa sa inyo na lang kung anong gusto nyong unahin, yung hirap ba o yung sarap. Sa akin po, personally, pinili ko munang mauna yung hirap. Nakukuha nyo? Tsaka na lang yung sarap. Doon ko na-realize na pinakamahirap talaga sa lahat yung pag-uumpisa. Kasi yung pag-uumpisa talagang kinakapa mo lahat eh. Parang kayo ngayon nakikita ko ngayon. Di ba parang blanco yung utak mo? Excited ka lang, baliw ka lang, sabi lang yayaman ka. Pero kung ano yung mga dapat mo gawin, what's next to do, paano ba? Natural yun. Kahit hindi royal, ganyan na mararamdaman mo pag first time ka sa trabaho. Tama mali? Every time you're doing the first time around, normal lang na malito ka. Normal lang na hindi mo alam yung gagawin mo. Tama mali? Bakit? Because you're not used to it. Pero pag paulit-ulit mo yung ginagawa, inaral mo na yan, darating yung time, kahit nakapikit ka, alam mo na kung paano gawin. So at this point, mag-isa ka pa lang,
naghahanap ka ng mga taong kasama mo. Tama, mali? Tama? So, yung prospect mo, later on yung dalawa, hahanap din ng kasama mo. Hahanap din sila ng hanap hanggang sa mag-multiply na mag-multiply na mag-multiply na mag-multiply. Now, this is the good news. Pag yung mga tao sa ilalim mo, yung kumikita na, that is the best motivation na pwede mong ibigay sa kanila. Kasi pag yung mga tao mo kumikita, i-motivate mo yan o hindi natitigil yan. Nakukuha niyo po? Yes. Okay, bakit kami kumikita dito kahit na hindi, like for example, kahit hindi ako mag-royal for 1 week, for 2 weeks, kasi marami ng members sa ilalim na kumikita. Nakuha niyo po? Yes. So sa ngayon, at this point, di ba, kailangan kayo po mag-momento muna. Kayo muna yung humataw. Di ba parang aeroplano? Pag aeroplano po nagte-take off, gumagamit yan ng 4 engines. Full speed ahead, hataw to the max. Ngayon, pag nakuha na niya yung attitude na gusto niya, tinitiklop niya yung 2 engines na lang gumagana. Nagme-maintain na lang. The same thing with you. Pag nagsisimula pa lang kayo, beginners like you, nagte-take off pa lang kayo. So you have to use your 4 engines. Full speed ahead, hataw to the max talaga. For 6 months to 1 year straight, maniwala ka, you really have to give your all. Ito todo mo talaga. Kasi once na-establish mo yung grupo mo, bumuo yung grupo mo, that is the time you can declare every day a holiday. Nakuha nyo? So, kung gusto nyo mapabilis yan, kung gusto nyo mamomentuman, huwag nyo pinagpapabukas yung mga bagay na dapat nyo ginagawa. Nakuha nyo? Every day, make sure meron kayong itinerary, meron kayong ginagawa. At pag may naisip kayong prospects, huwag mo nang sabihin bukas, ngayon na. Pag meron kayong nakitang tao, kunya nakatabi niya, nasa Starbucks kayo, may nakita kayo, huwag na kayo mag-isip kung kakausapin ko pa. Pag naisip mo, gawin mo na lang. Anyway, kung umayaw, okay lang. Hindi ba kasi, di ba, hindi mo na siya makikita, hindi mo naman siya kilala. Hindi, kung nag-reject ka, okay lang, wala ka, hindi tayo magkikita. Tama, mali? Doon papasok yung, may ibang mga distributors, kung bakit tumatagal, because they take rejections personally. So, third deadly pitfall, taking rejections personally. Do not take it personally. Ibig sabihin, pag ikaw na-reject, no doesn't really mean no. Not now, maybe later. Pag meron kayong in-invite at tumanggi, hindi ibig sabihin, forever ayaw na niya mag-royal. Pwede sa panahon ngayon, ayaw pa niya. Pero malay mo, after 6 months, balikan mo. After 1 year, balikan mo. After 2 years, balikan mo. Malay mo, nawala ng trabaho. Malay mo, naisip niya ngayon mag-royal. So, huwag mong aawayin. Marami po ako mga prospects na na-invite ko na nung nagsisimula ako, hindi nag-join. Kailan na nag-join? After 2 years ago, last year, ngayon lang. So, dito, ang technique lang, mag-invite ka lang. And be polite. Kung ayaw, huwag mong pilitin. Nakuha nyo? Don't waste your time on those people who are not interested. Kasi minsan, kaya ka tumatagal, pinipilit mo yung taong ayaw. Guys, nandyan pa ba kayo? Yes! Diba sabihin mo, hanggang ngayon, wala pa rin ako napapamember. Bakit? Kasi, isang tao lang yung pinipilit mo kinakausap sa loob ng isang buwan. Siya lang nang siya. Sinabi na ngang ayaw, kinukulit mo pa. Ako, mabilis ako mag-next eh. Alam niyo yung next? SW3 next. Some will join you, some won't. So what next? Some will join, some won't join. So what next? Ibig sabihin, pag may in-approach ka at ayaw, hayaan mo lang, you go to the next. Diba? Huwag kang magalit, huwag kang nag-invite ka na ng 3, ayaw mo na rin. Nakukuha nyo? Diba parang yung magtitinda ng sampagita? Sino rito nakakita ng mga sampagita vendors? Ano ba ginagawa ng mga vendors? Di ba makikita mo nasa kalsada yan, nag-o-offer ng sampagita sa lahat ng sasakyan na makita niya. Tama, mali? Okay, meron ka nakita itong mga sampagita vendor, ano gagawin nila? Mama, sampagita. Alis, sampagita. Pag yung mama tumanggi, ano gagawin ng sampagita vendor? Lilipat sila sa kabilang sasakyan. Alis, sampagita. Pag ayaw, ano gagawin niya? Lipat uli sa kabila. Alis, sampagita, ayaw. Anong gagawin? Lipat uli sa kabila. Tama? Meron ka ba nakita sa sampagita vendor na sa pagsasakyan na pinuntahan niya, na lahat tinanggihan siya, nakita mo doon sa pang-11, humagulgul na siya at ayaw na niya magbenta ng sampagita? Meron ba? Di ba wala? Kahit lahat ng sasakyan, lahat ng inoferan niya, tanggihan siya, magugulat ka kinabukasan, nagbebenta uli siya ng sampagita. Tama? Bakit? Kasi alam ng tindera ng sampagita na parte ng ginagawa niya, yung rejection. Alam niya na hindi lahat ng aalokin niya kukuha. Kaya pag may inalok siya at hindi kumuha, hindi siya nasasaktan.
Kasi ang isang bagay na tanggap mo, hindi na masakit para sa'yo. Tama. Tama? Tama. Kapag tanggap mo isang bagay, nangyari, hindi na masakit. Pero pag hindi mo tanggap, nangyari sa'yo, dun ka masasaktan. Example, hindi mo tinatanggap na may rejection. Gusto mo lahat ng iimbitahin mo magjo-join. Tapos may nag-reject sa'yo, masasaktan ka. Do you understand? Yes. Parang ako po, nagsisimula ako, nung first time na nag-RBP ako, una mga pumasok sa utak ko yung mga kaibigan ko, mga barkada ko, mga best friends ko. Alam nyo, no, yung mga tao na to, ito yung nag-reject sa akin. May barkada ako nung college po ako, in-invite ko, pinaasa lang ako na magme-member. Good news, hindi na nagpakita. Diba? So, hindi na sa akin na nag-reply, tinatawagan ko, ayaw sumagot. Nangyari na ba sa inyo yun? Yes! Parang feeling mo, lahat ng mga kaibigan mo, tinataguan ka pag dumarating ka. Nangyari ba sa iyo? Ano? Yes! Iroroyal na naman tayo niya. Yung parang may ketong ka, na pag dumarating ka, lahat sila tumatakbo. Nangyari ba sa inyo yun? Yes! Nangyari sa akin yun. At nung time na yun na nagsisimula ako, hindi ko matanggap. Alam mo kung bakit? Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ako nag-royal, hindi ko itong naramdaman. Dumating din ako sa... sabihin ko sa inyo, dumating din ako sa point dati that I wanted to give up. Akala nyo ngayon, laki na kinikita ko, di ba, na never dumating, na never ko naisip na parang gusto ko na mag-give up. Dumating yun. Dumating yun. Doon mga barkada ko, ayaw mag-join, parang feeling ko, iniiwasan ako, tinatawagan ko, hindi sumasagot. That time I wanted to give up, I was so demotivated, I was so depressed. Why? Because I expected too much. Masyado ako umasa. Kasi sila yung mga unang-unang tao gusto kong isama nung nag-royal ako. Tapos sila pala yung ayaw. Di ba? So, because I expected too much, the more I get frustrated. Doon ko na-realize, huwag ka mag-expect. Di ba? Imbitahin mo na lang lahat na yung mag-join, yung ayaw, hayaan mo. Mamatay silang dukha. Ang paghahanap daw ng ginto sa ilalim ng lupa, para makuha mo yung ginto na yan, kailangan ka kumuha ng kunin mo yung lupa, di ba, salain mo, at lalabas yung konting-konting ginto. Yung konting ginto na yon, lalabas yun pag kinuha mo yung lupa na marami. Meaning, quality comes from quantity. Di ba? Okay, kung gusto mo makahanap ng dalawa, ang iniimbitahan mo lang, dalawa, paano mo makikita kung yung dalawa ni-reject ka, wala ka ng prospect. So, iiyak ka na, feeling mo, wala ka ng para sa royal, hindi to para sa'yo. Tama, mali? Tama. Pero, kung ikaw marami kang naka-line up, maniwala ka sa akin, wala ka ng panahong mag-emote. Yung mga nagno-no sa'yo, nagre-reject sa'yo, hindi mo na napapansin. Bakit? Kasi ang dami pang naka-line up na kakausapin mo. Yes! Tama? So, importante for you to make a prospects list. Dapat marami kang listahan. Para pag ayaw, next ka na. Nakukuha nyo? Kasi minsan ang tao, the more you push them, the more they will stay away from you. The more na pinipilit mo, the more na lumalayo. Tama? So, gagamitin mo yung tinatawag na hot and cold treatment. Alam mo yung hot and cold treatment? Mukhang hot na hot ka, kausap ka ng kausap, follow up ka ng follow up, tapos biglang mawawala ka, wala ka pa. Hindi pa paramdam. Diba yung mga ibang lalaki, ginagawa yan sa panliligaw? Diba? O na hot ka, nandyan ka palagi, tapos biglang, pag nawala, para magtawto, ba't kaya hindi na siya napafollow up? Ano kaya ginawa niya? Pinag-isip-isip mo naman. Tama mali? Eh, tinataguan ka na nga. Pinapatayan ka na ng telepono, wala ka pang ginawa, kundi pagsiksikan mo yung sarili mo. So, sasabihin mo, naman yun, mukha na akong kawawa. Eh, pinagmukha mo, kawawa ang sarili mo. Ang dami naghihintay na interesado, pinipilit mo yung taong ayaw. Eh, ayaw pa nga niyang yumaman, bakit mo pinipilit? Tama mali? So, dapat, ang hanapin mo, yung taong katulad mo. Guys, do you understand? Yes! So, importante, pag may na-reject sa'yo, accept that there is rejection. Tanggapin nyo na normal ang rejection. Lahat po ng yumaman sa royal na-reject ng several times. In fact, ako up to this time, nare-reject pa rin po ako. Kumikita na ako, magaling na ako mag-present, may resulta na ako. Walang dahilan para tumanggi siya. Di ba? Yabang eh. Maganda ang royal, maganda ang negosyo, maganda ang magpapaliwanag. Pero, mas marami pa rin na nagre-reject. In fact, meron akong kinausap dito lang, meron pa akong kinausap, di ba? Na sabi niya magsi-7-8 siya, etc., etc. And then yan, di nagpaparamdam, di nagpapakita, tinatawagan ko, ayaw sumagot. Tinawagan ko, sabi nanay niya yung sumagot, naiwan daw yung cellphone. Ay, di ba ang cellphone naiiwan? Eto, good news, 3 araw na niya naiiwan ang cellphone niya. Sabi ko,
bakit kaya hindi na lang niya sabihin na hindi ako interesado? Eh, the last time na nag-usap kami, sabi magme-member. Tama, mali? Eh, kaso iba-iba kasi ang tao. Ikaw ganun ka. Pag ayaw mo, sasabihin mo. Eh, may mga tao, nahihiyang magsabing ayaw. Tama, mali? So, pag ganun sila, hayaan mo na lang. Di humanap ka na lang ng iba. Nakukuha niyo po? Yes. So, dapat mabilis ka mag-next. So, don't take it personally. Nakukuha niyo ba? Yes. Okay. Now, number 4, ano to? Yung tinatawag na negative self-talk. Ano to? Ako naniniwala, mga kaibigan. Okay, syempre, whatever you say, you have to be careful of in everything that you say. Yes. Because whatever you say, it might happen. Naniniwala ba kayo? Yes. Do you believe that words are life? Yes. Naniniwala ba kayo ang salita daw buhay? Na mag-iingat ka daw sa mga katagang lumalabas sa bibig mo. Dahil kung ano yung lumalabas sa bibig mo, nagkakatotoo. I remember the story of a boy. Bata pa lang yan, sinasabi palagi sa kanya ng tatay niya, you will become the best basketball player in the world. You will be the best basketball player in the world. Every day sinasabi sa kanya that he will be the best basketball player in the world. Alam niyo, good news, eventually, nung lumaki itong tao na to, he became one of the best basketball player in the world. His name is Michael Jordan. Yes. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung words natin, very, very powerful yan. Hindi ba? Subukan mo, may anak ka, sabihin mo sa anak mo, alam mo, ang landi mo, ang bobo mo, ang tanga mo. Diba? Yung bata, kahit na matino yan, okay yan. Good news, lalaki ang malandi, tanga, bobo. Bakit? Kasi yun yung palagi niyang naririnig sa'yo. Tama? Kung ano yung naririnig niya, kung ano yung naririnig mo, pumapasok sa tenga mo, pumapasok sa utak mo, nagpo-process sa utak mo, sumusunod ang katawan mo. So, ibig sabihin, there is power in the words. Yes. Tama? So, if you want to have a positive result in your life, kailangan lahat naman lang lalabas sa bibig mo, it has to be something that is really positive. Tama. Diba? You call that power of mind setting and power of the words. Kung ano iniisip mo, nangyayari. What your mind conceives, your body achieves. Parmaton, diba? So, kung positive ba iniisip mo, positive ba nagiging resulta. Kung positive ba bumubuka sa bibig mo, positive ba nagiging resulta. Example, pagising mo sa umaga, pag sinabi mo na agad na, naku, bad trip tong araw na to. Diba? Asahan mo buong araw na to, bad trip talaga. Ay nako, parang malas ko ngayong araw na to. Asahan mo, lahat ng kamalasan na lang na lahat ng kamalasan mangyayari sa'yo. Tama, mali? Sinabi sa'yo, pinakita yung royal. Naku, hindi ko to kaya, mahirap yan. Asahan mo, ikaw lang ang hindi nakakakaya at ikaw lang ang nahihirapan. Tama, mali? Because what you believe is yours. At kung ano sinabi mo, nagkakatotoo. So, iwasan yung the negative self-talk na parang hindi ko to kaya, mahirap ito. Mga kaibigan, ano pa bang madali sa panahon ngayon? Diba? Sasabi mo, ayoko mag-royal kasi mahirap ang royal. Bakit maginhawa ba ang buhay mo? Para matakot kang mahirapan. Pag ikaw ba hindi nag-royal, maginhawa ba ang buhay mo? Tama eh. Tama, mali? Tama. Let's say there. Yes. Pag ikaw hindi nag-royal, maginhawa ba ang buhay mo? Yes. Hindi, mahirap pa din. Kaya kung mahirapan ka man sa royal, huwag ka mag-complain. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Okay, so, ako, ha? Okay, di ba? Ako mga kaibigan, pinakita sa akin itong negosyo to. Hindi sa akin importante kung mahirap ba to o ano. Hindi sa akin importante kung linya ko ba to. Ang importante lang, sigurado ba pag ginawa ko to, yayaman ako. Kasi kahit mahirap to, basta't ikakayaman ko, kakayanin ko. Kahit hindi ko to linya, basta't ikakayaman ko, lilinyahin ko. Yes. Di ba? So, yung ano na mahirap ba to? Ano yun yan? Kasi kung gugustuhin mo naman, lahat naman mangyayari, magagawa mo. Diba? Kaya nga sa tingin mo ba yung mga nag-a-abroad, pumupunta sa ibang bansa, di ba mas grabing hirap naman nangyayari sa kanila doon? Tama, yung ibang nagtayo na negosyo, isipin mo na lang, magtatayo ka ng business, kailangan mo ng malaking puhunan, kailangan mo ng tampapasweldohan, kahit hindi pa kumikita yung negosyo, wala kang choice kung hindi yung overhead expense mo, tuloy-tuloy pa rin. Tama, mali? Mag-empleyado ka naman, kahit na anong trabaho mo, kahit napakasipag mo, magkano ang sweldo mo sa 15, ganun pa rin. Tama? Dalawa kayong empleyado, isa masipag, isa tamad. Isa nalilit, isa hindi. But at the end of the day, pag 15, yung sweldo nyo parehas lang. Diba, mag-a-abroad ka, kadalasan yung mga taga-probinsya, iniisip natin, ang pagyaman nasa ibang bansa. Kung malalaman nyo lang ang buhay ng mga kababayan natin sa ibang bansa, abay mas mahirap po. You earn dollars, you also spend dollars, nalayo ka pa sa pamilya mo. Hindi ba?
So ano yan yung ibig ko sabihin, mga kaibigan? Ibig sabihin, kung i-imagine niyo lang, napakaswerte natin na may royal. Yes. Alam niyo kung bakit? Para tayong binigyan ng negosyo na basically wala namang puhunan eh. Kasi 12,000 pesos na pinang-member niyo, may product naman na kapalit yun eh. Di ba? Hindi ka kailangan magbayad ng opisina. Hindi ka kailangan magbayad ng taong papasweldohan. Naka-aircon ka. Free all, aircon all you can. Wi-Fi all you can. May sarili kang opisina na napakaganda. Nakukuha niyo ba? Yes. Ang gagawin mo lang, the whole universe is conspiring para makuha mo yung siniisip at sinasabi mo. Yes. So ngayon pala mga kaibigan, kung gusto nyong yumaman, dapat na mayaman ka na. Yes. Nakuha nyo? Yes. At dapat naniniwala ka 100% na yayaman ka talaga. Yes. When you believe, it has to be 100%. Sino naniniwala at nakikita niya ang sarili niya sa susunod na recognition, siya yung umaakyat at tumatanggap ng award. Yes! Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Ito ko sa inyo ha, si London King, si Johnny Purungan. I don't know if you've heard about him. Yung pinakamalaki, the reason ba't magtatayo po ng office ang Royal sa London, because of him, Johnny Purungan, okay? 18 years siya sa London. Nag-resign na siya, full-time na siya ngayon sa Royal. Grabe. Eh di yun ang malupit. Alam mo kung saan ako nababaliw? Kahapon kausap ko siya. Sabi ko, Mr. Johnny, sabi ko, Sir Johnny, sabi ko, congratulations ha. Kasi hindi na siya duman ng millionaire, president agad eh. Ay, grabe. Diba? President circle agad siya. Millionaire president agad eh. Alam mo, sabi ko sa Sir Johnny, congratulations ha. Sabi ko, talagang ano ka, you're an inspiration. Alam mo, sabi niya sa akin, upline, hindi niyo na po ba ako natatandaan? Saan po? Familiar po, sabi ko. Upline ng opening ng Dubai. Last year, 2011, nandun po kayo, pinakilala kayo sa akin ni Daniel Cancio. Kakarating ko, pumunta lang po ako, hindi pa ako member nun. Sabi niya, hindi pa daw siya member nung na-meet ko siya. First time kami nag-meet. Sabi ako sa kanya, motivate daw ako. Pwede ko na natatandaan yun. Pero natandaan niya, pati suot ko, natandaan niya. Tapos sabi niya ganyan sa akin, apply, sabi na inspire ako sa sinabi mo. Tapos gato. Talaga, nakakatuwa Sir Johnny. Ibig sabihin, mahigit 1 taon pa lang yun. Pero ngayon, kumita ka na ng more than 6 million pesos in almost 2 years. Isipin mo Sir Johnny, sabi ko sa kanya, last year lang yun. Talagang, meaning, lahat ng tao talaga sa Royal na nakikita mong umangat ngayon mga kaibigan, nagsimula din bilang ordinaryong katulad niyo. You also have your own share of story. Alam mo yun, na-excite ako marinig yung kwento ninyo. Dahil sigurado ako, ngayon hindi ka pa kilala sa Royal. Ngayon hindi ka pa pinag-uusapan. Ngayon hindi ka pa pinapansin. Ngayon ikaw tagapalakpak lang. Pero maniwala ka sa akin, ngayon small time ka. Pero a year from now, few months from now, next time ikaw na yung pinapalakpakan. Next time, dumarating ka palang alam na nila. Tama mali? Okay, because you will also make a history. Ilagay mo sa isip mo that you're also going to set a record in Royal. Marami po nakakapag-member. Actually, meron kang 12,000 member ka na. Pero, be an extraordinary member. Go for the big time. Huwag kang papayag na hanggang dyan lang, simple lang ang makukuha mo. Kasi kailangan isipin mo na darating yung time na ikaw din nandun ka sa platinum, yung mukha mo naka-expose na rin dyan sa mga recognition. Tama? Nakukuha nyo? Darating yung time, ina-award kayo sa millionaire, sa president. Darating yung time, doon sa video ng travel incentive, isa na kayo sa nakikita. Mga kaibigan, everything is possible. Bakit hindi? Walang nauna dito, walang nahuli, nasa trabaho. Si Johnny Purungan, nag-join lang yan 2011 of December. Ngayon, President Circle. Ibig sabihin, wala yan sa nauna, wala yan sa nahuli. Nasa trabaho yan. Kung ngayon, ikaw wala ka pang resulta, ngayon kaka-member mo pa lang, okay lang yan. Ganyan nagsimula si Johnny Purungan. Ganyan nagsimula ako. Ganyan nagsimula si Jong Jorge. Ganyan nagsimula yung ibang mga top distributors dito. Pero ano yung point ko mga kaibigan? Simulan mo lang ngayon. Ang importante, magsimula ka lang. Ang importante, magsimula ka lang. Kasi pag may sinimulan kami, matatapos ka. Tama? So pag sinimulan mo ngayon, magbilang ka lang after a year kung ano nangyayari sa amin at nakikita mo, yun na rin yung pwede mangyari sa inyo. So I hope, sige, tuloy niyo po yan. So I hope it will be a challenge sa inyo. From now on, do not entertain negative emotions, negative self-talk. Huwag mo na i-enter. Ako naniniwala, yung taong walang ginagawa, yun na nga naninegative. Kapag hindi ka busy. Kasi kapag hindi ka busy, marami kang time na ma-negative. Tama? Yung busy-busyhan ka lang,
Tama? Pero pag ikaw busy ka, wala ka ng panahon para ma-negative. Pati nga ang pag-emote mo, nakaschedule pa. Tama yan. Sa sobrang dami ng ginagawa mo, may personal problem ka, may personal concern ka sa ano mo, mamaya na yan, mamayang gabi yan mag-emote kasi ngayong araw kompleto ka ng schedule. Tama eh. So, importante, mga kaibigan, keep a very busy schedule. Para, di ba sabi nga, there's a saying in English, an idle mind is the garden of evil. Hindi ba? Kapag walang ginagawa, kapag walang iniisip, doon naglalaro ang kung ano-anong kapangitan. So, if you keep a busy schedule, maniwala ka sa akin, wala ka ng panahon mag-isip ng negative, wala ka ng panahon magsalita pa ng negative. Nakukuha niyo po? So, avoid negative self-talk. Ngayon pala, palagi mo sasabihin, I am rich, I am successful, I am a millionaire. Remember, there's power in the words. Pwede ba sabihin natin na sabay-sabay, I am a millionaire. I am a millionaire. Shout at the top of your voice, I am a millionaire. Shout with conviction, I am a millionaire. Palakpakan niyo ba? Imagine mo ngayon, hindi ka pa, ngayon ang 12,000 pesos, ang laki-laki sa'yo, pero within a year, nakuha mo yung first million mo sa Royal. Diba? So, it will happen palagi. Everyday, sabihin mo yan. Ako, tip ko sa inyo, pagising mo sa umaga, diba? Pagising mo sa umaga, sa salamin. Pagharap mo sa salamin at ibang mukha nakita mo, tumakbo ka na siya. Namumulto ka. Kailangan mukha yan. Tumingin ka na sa harap, tapos kausap mo, I am a millionaire. I am a millionaire. I am rich, I am successful. Palagi mo sasabihin niya, palagi mong gagawin yan. Maniwala ka sa akin, mangyayari yan kasasabi mo. Tama? Nakuha niyan, sa umpisa kikilabutan ka eh. Ako nag-attend ako ng training, sinabi sa amin ng trainer yan. Sumarap ka sa salamin, sabihin mo, something wonderful is going to happen to me today. I am a millionaire, I am successful. Ginawa ko yun talaga, promise. Kinabukasan, pag-isip mo sa umaga. Tingnan ko. Ay, muna ko. Kasi kasama ko sa room yung auntie ko. Sabihin mo na ako. Wala na siya. Basta ako sa siya. Sabi ko, something wonderful is going to happen to me today. I am a millionaire. I am successful. I am a millionaire. Sa umpisa na, hiya-hiya ka sa sarili mo. Parang di ano ba yung pagsasabi ko, parang ako nababaliw. Kasi hindi naman normal na ginagawa yun ng iba, di ba? Pero hindi. Sabi ko, wala namang mawawala kung gagayahin ko yung sinasabi niya. Malay mo, totoo. So ako, I am a millionaire. I am successful. I am a millionaire. I am successful. Every day, promise, ginawa ko lang yan. I am a millionaire. I am successful. I am a millionaire. I am a millionaire. I am a millionaire. Something wonderful is going to happen to me today. I am a millionaire. I am a millionaire. I know, I am a millionaire. True enough, after 9 months, I became one of the members of the millionaires. Nagigigil ako eh. Kailangan mag-millionaire ako eh. Bakit? Nakakaya naman sa sarili ko pag hindi ko lang. Araw-araw na lang sinasabi ko mag-millionaire ako, di ba? Tapos hindi mangyayari. Tama? So from now on, never entertain negative things, negative thoughts. Importante lang na para positive, para yung resulta ng buhay natin, positibo din. Di ba? Positivity. And number 5, making yourself the issue. Ano yan? Remember, the issue here is yung pagyaman mo. Ang issue dito yung negosyo, hindi ikaw. Ano ibig sabihin? Do not make yourself the issue. Minsan kasi, di ba? Minsan kasi, sa lahat ng, kunyari, meron kang kinakausap, di ba? Sometimes, sa sobrang, siyempre minsan may mga personal concerns din tayo, di ba? Hindi naman palaging, alam ko, minsan meron namang, hindi lahat positive sa buhay. Sometimes you also have your own personal problems. But remember, yung kausap mo is not so much concerned about your issues. Yes. Yes. Nakuha nyo? Yung kausap nyo, yung downlines mo, yung uplines mo, they are not so concerned about your issues. So stop making yourself the issue. Example, kakausapin mo, downlines mo, wala namang maitutulong. Ikukwento mo pa yung mga negative na nangyari sa bahay, o kaya naman, wala na putula ko na kuryente, wala bang inom ng gatas yung anak ko, yung ganito. Kung wala rin lang namang itutulong at kakaawaan ka lang, wala namang maitutulong, huwag mo na lang sabihin. Guys, naintindihan niyo po? Yes. Bakit? Kasi, imbis na maka-attract ka pa ng positivity, nag-a-attract ka pa ng negativity. Yes. Nakukuha niyo po? Yes. Nakukuha niyo? Alam mo namang hindi ka matutulungan. Bakit mo pa kailangan ikwento? Kakaawaan ka lang. Eh pag kinaawaan ka, lalo ka lang maawa sa sarili mo, hindi ba? O kaya meron kang mga issues sa crosslines mo, issues sa downlines mo. If you can settle it with that person na kayo lang,
hindi mo na kailangan ikwento pa sa iba because it is not their issue naman. Issue mo naman talaga yon. Tama, mali? So, ang negosyo, lahat po tayo dito, although syempre, we build a very good relationship, we build the friendship already, but we have to understand, hindi tayo nag-royal para makipagbarkadahan lang. Kasi kung pakikipagbarkadahan lang pala ang plano natin, wala pa ang royal, marami na tayong barkada. Tama? Isa, naging magbabarkada lang tayo dahil nagkasama-sama tayo sa trabaho. Tama? Pero ang pinaka-purpose ng bawat isa sa atin, lahat tayo gustong yumaman. Sa tanggapin nyo man o hindi, lahat tayo gusto natin umangat yung buhay natin. Tama? So, ang issue dito, kaya tayo nag-royal, kasi lahat tayo gustong kumita ng malaki. Lahat tayo gusto natin gumanda ang buhay. Lahat tayo gusto natin yumaman. Lahat tayo gusto natin bigyan ng magandang buhay yung pamilya natin. Yun po yung issue na kailangan natin stick lang. Nakukuha niyo ba? Yes. Guys, are you still there? Yes. So, ibig sabihin mga kaibigan, makipagtulungan kayo, you help with one another, kung ano yung pwede mong itulong sa team mo, makipagtulungan ka, kung ano yung pwede mong i-contribute para sa Royal na maganda, i-contribute mo. Nakukuha niyo po? And then you just have to do your job. Gawin mo lang kung anong dapat mong gawin. Do what you have to do. And then money will just follow. Yes. Nakukuha niyo ba? Okay. Now, number 6, mga kaibigan, 6 deadly pitfall is yung tinatawag na neglecting your retail sales. Ano to? Minsan akala po natin, yung negosyo natin is purely membership. Kapag hindi nag-member, feeling natin wala na tayong business doon. Tama, mali? Alam niyo ba na there are instances na ang tao hindi mo nakukuha sa networking, hindi mo nakukuha sa business plan, tama? Pero pwede mo silang makuha sa produkto. Minsan kasi tayo, nakikita mo ng ayaw niya. Di ba may mga tao talaga sarado utak? Believe me, kapag ang tao sarado utak, kahit gano'ng kakagaling mag-present, kahit gano'ng kaganda yung negosyo, walang dating. Tama? Kaya importante, di ba, mindsetting muna. Inausap mo na, pinisentan mo na, negative talaga. Don't push it. Masyadong pinupush. Hindi, kailangan po mag 12,888 kayo. Masyadong scripted na. Kailangan, maramdaman mo rin kung ano yung nararamdaman ng kausap mo. Nakukuha niyo po? Yes. So, number 1, learn to listen. Hindi lang ikaw yung nagsasalita. Pag may kinakausap ka, pakinggan mo rin kung ano yung gusto sabihin ng tao. Nakukuha niyo po? May mga tao kasi na minsan, pag pinasentan mo, ayaw na networking talaga, ay kasi ganito, ay kasi ganyan. Pag marami ng excuses, pag maraming complaint, maraming excuse, ibig sabihin, hindi siya interesado. Tanggapin mo na yon. Nakukuha niyo po? Yes. Ay, kasi wala akong time. Ay, kasi busy. Naku, kasi hindi ako interesado. Ay, kasi ganito. Ay, kasi... Ang daming kasi. Sabi, kasi wala akong time. Yung nagsasabi ng walang time, hindi kasi interesado. Alam mo kung bakit? Kasi kapag gusto mong isang bagay, kahit wala kang time, mahahanapan mo ng time. Tama. Bakit ako? May trabaho din naman ako dati. Bakit nabigyan ko ng time ang Royal? Kasi gusto ko. Eh, wala kasi ako pang member. Hindi pa niya kasi talaga gusto. Kasi kahit walang pang-member yan, kung gugustuhin lang niya, magagawa ng paraan niya. Yes. Hindi naman 1 milyon ito para makapag-member ka, di ba? Para mahirap gawa ng paraan. 12,000 lang yan. 12,888. Maghanap ka nga lang ng 13 na tao, nahiram mo tigil 1,000, may 13,000 ka, may sukli pa. Tama mali? Kaya na nagsasabi na wala kasi akong pang-member. Kasi hindi pa niya talaga gusto. Wala kasi akong time. Kasi ayaw niya lang talaga. Wala kasi magbabantay ng bahay namin. Para na makaalis ang bahay. Diba? Kasi walang babantay ng anak ko. Bakit pa? Next year ba wala ka ng anak? May anak ka pa rin. Ibig sabihin, kaya sometimes you give so many excuses because ayaw mo lang talagang gawin. Naniniwala ba kayo doon? So pag gano'n yung tao, giving so many excuses, syempre, wala ka, sarado na talaga utak, don't push it. Pwede mong isingit yung produkto. Nakukuha niyo po. Parang ako, may barkada po ako, in-explain ko, ayaw niya talaga, sarado utak niya sa networking. Ibang tingin niya sa networking. Sa totoo lang, there's nothing wrong with networking. In fact po, sa Ateneo, sa Harvard University, alam mo, may mga course na networking, hindi ba? Multi-level marketing. Because this is a business plan or business model which is the fastest and the easiest way to move products. Napakagandang konsepto ng networking. It was only used, overused, and abused by other companies. Tama? Pero networking itself, napakaganda. Kaso may mga tao talaga, minsan, sarado utak. Pero baka may pimples yan, pwede mong bentahan na lang. Baka mataba, pwede mong bentahan ng face shape. Diba? Baka naman maitim, pwede mong bentahan ng gluta. Ibig ko sabihin, hindi porke tinanggihan niya yung negosyo, wala ka ng negosyo sa kanya. Porke tumanggi siyang mag-member, porke tumanggi siyang mag-join, wala ka ng business.
May products pa. In fact, sa products pala, pwede kang kumita ng malaki. Do you understand? Yes. Guys, do you know na up to this time, nagbebenta pa rin ako ng produkto? Yes. Diba? Kasi sayang, panggas din yun eh. Yes. Makabenta ako ng isang gluta, more than 500 pesos din yun. Kojic Papaya Soap, makabenta rin ako. Meron ako almost 170 pesos. So, 10 mabenta, almost 700 pesos. So, sino yung tatanggi sa ganong kitaan? Nakukuha niyo po? Yes. There are some people po, kaya minsan, sasabihin nila, wala akong panggalaw. Di ba, minsan luluwas ng Manila. Tama? O kailangan mag-rent ng van. O magko-contribute lahat ng mga members. Eh, wala akong pambayad eh. O attend tayo ng training doon, 30 pesos yung ticket. Eh, wala akong pambayad ng ticket eh. Alam niyo, maniwala kayo sa akin, tamad lang ang hindi kumikita sa Royal. Kasi kung ikaw masipag lang, hindi ka maubusan ng pera. Maniwala ka. Bakit? Kasi di magbenta ka ng products, on the spot may kikitain ka. Tama mali? Tama, it's an outright profit. Makabenta ka ng deodorant, meron ka almost 100. Lotion, may almost 100. Kasi dami ng produkto ng Royal, maniwala ka sa akin, kahit isa imposible, walang kukunin yan. And besides, yung products natin is very reasonable price. Affordable. Nakuha nyo? Ako naniniwala, ang sistema natin is SSS. Ano po yan? S stands for sponsoring. Another S stands for selling. And is service. Give 80% of your time through sponsoring. Give most of your time sa sponsoring. Kailangan talaga mas magbigay ka ng maraming panahon sa pag-i-invite ng tao. Kasi dyan nyo mabibuild yung network ninyo. Nandyan pa ba kayo? Yes. Okay? Pero, hindi 100% sponsoring. Kailangan din, you also do the selling. 20% of your time, kahit pa paano ba? Hindi naman to hard sell eh. You call it hard sell kung walang demand sa publiko. Tama? Tama. Yung ipipilit mo, tama? You call it hard selling. Pero kung mayroong demand dito sa market, isusupply mo lang ang demand ng market, hindi hard selling ang tawag dun. Do you know the law of supply and demand? Yes. Diba? Ang negosyo magkiklik kung ano ang demand sa market. Ang demand sa market, mga kaibigan, beauty and health products. Ang tao gumagastos, gumagdala. Ang tao gumagastos, maging healthy lang. Tama, mali? Yun ang sinusupply mo. Kahit hindi ka magaling magbenta, may brochure ka lang, makakabenta ka. Tama, kaya ako, I really invest on brochures. Hindi ba? Okay, flyers. Bakit? Kasi, let's say for example, o pumili ka lang dyan, may barkada ako, pumili ka lang dyan. Sa dami ng mga items ng Royal, kahit isa lang may pipiliin yan. Minsan nga, yung barkada mo, sa hiya lang, ang tagal mo nagsalita, di ba? Sige na nga, bibili ako ng isang Kojic soap. Ako, pag may RBP ako at hindi nag-member, napansin ko, hindi mag-member, sayang din yung laway na nilabas ko, bebentahan ko na lang ng product. At least hindi ako aalis doon nang hindi man lang nakabenta. Tama? Hindi na nga lang siya nag-member. At kahit isang deodorant, kumuha ka. Kahit isang Kojic soap na lang, kumuha ka. Pero nung in RBP dati, ayaw niya mag-member, negative sa networking, binentahan ko, in-explain ko lahat ng products. Alam mo, nung lumabas ako, ang order niya sa akin, almost 8,000 pesos. Ayaw mag-member, di wala siyang discount. Gusto niya discountan talaga. Bakit? Ayaw niya mag-member eh. Tama? O, di kumita ako. Tama? Okay, so, selling is 20%. You maintain 10 to 20 end users. Ano ibig sabihin ng 10 to 20 end users? Suki. Ako naniniwala, hindi lang prospects ang fina-follow up. Hindi lang members o downlines ang fina-follow up. Kahit user, i-follow up nyo. Di ba? Kunyari, gumamit siya ng Kojic soap o order. Di ba, parang wala ka ng pakiram. Dapat after 2 weeks, tinatansya mo kung kailan mauubos. After 2 weeks, tawagan mo, o tita, ano, kumusta po sa inyo yung Kojic soap? Maganda, mali mo, binabad niya sa mukha niya, nasunog. Ay, naku, ba't ganun? Hindi niya alam kung saan kukontak eh. Tita, kumusta? Ginamit niya yung Kojic soap? Oo, ano po effect sa inyo? Ang ganda, no? Oo nga, ganito, nag-drive alam mo, tita, okay, nabenta mo sa Kojic soap. Tita, mas maganda, dagdagan niyo pa po ng toner. Tapos tita, dagdagan nyo pa na anti-aging cream. Mas malupit kung gumamit ka na ng glutathione. Kasi na-try niya na isang product, pwede mo na isingit yung ibang produkto. Tama, mali? Yes. Ngayon, pag nakuha mo na siya sa products, okay na siya sa products, then that's the time, pwede mo sabihin na, alam mo tita, sa dami na in-order mo, sana mag-member ka na lang. Kasi di ba? Nakukuha niya po? Yes. So, pwedeng gano'n. Yung tao, makukuha mo, pwedeng hindi muna sa pagyaman. Iba-iba kasi ang tao, di ba? Pwede yung tao na yun, hindi mabukas sa utak niya ang pagyaman. Okay, pero gusto niya magpaganda, magpaganto. So, eventually, ikaw yung magiging way para maisip niya na gusto niya palang yumaman, gusto niya magnegosyo. Nakukuha niya po? Yes. Guys, do you understand? Are you learning? Yes. So, selling 10 to 20 end users.
Maintain 10 to 20 ang users. Suki. Importante na inaalagaan nyo yung suki nyo, yung users ninyo. Bakit? Kasi pag inalagaan nyo yung user ninyo, di ba, by the time na gusto niyan mag-member, sa'yo pupunta yan. Nakuha nyo? Okay, at syempre, kailangan mapapirma mo ng application form. Remember, ano ba ang ano when it comes to the company policy? Para po maintindihan ninyo. Yung company policy, di ba, kung sino nakapirma, pag nakapirma, at saka napatatak ng application form. But then, of course, kung talagang concerned ka, kailangan sinasabi mo sa tao yung dahilan bakit siya nagpirma ng application form. You just don't say na this is just an attendance. Sir, magpirma po kayo. Kasi pag nakapirma kayo, parang kang nakabili ka na ng Kojic soap. Ipaintindi mo sa kanya ano yung dahilan bakit siya pipirma. Sir, pirma ka lang kasi in case na gusto mo na mag-royal, ako na yung una nag-introduce sa'yo. Nakuha nyo? So, yung user mo na yun, by the time na gusto niya na mag-member, sa'yo babalik yun. At nagkaroon, you build a very good relationship with your user. Siyempre, by the time na gusto niyang gawin yung negosyo, sa'yo pupunta. Nakukuha niyo po? Yes. Ang tawag doon, after-sales service. Do you understand? So, hindi lang prospects ang pina-follow up, hindi lang members, hindi lang downlines. Pati user i-follow up nyo. Again, 80% on the sponsoring, 20% on selling, and 100% service. Ano yung ibig sabihin ng service? Part of servicing, kapag meron kayong na-invite, listen, pag meron kayong na-invite na RBP, part of servicing, importante i-follow up mo. Kung upline na ang nag-RBP, hindi upline ang magpa-follow up pa. Minsan kasi upline na nga ang nag-present, gusto mo upline pa ang nag-follow up. Sasabihin mo sa upline mo, upline, finalo up mo na ba yung prospect ko? Nakakahiya naman ata sa'yo yun, di ba? Siya na ang nag-present, gusto mo siya pa ang nagpa-follow up. You do the follow-up kasi ikaw yung kilala niyan eh. Practice the 48-hour rule. Ano yun? Within 48 hours, dapat na-follow-up mo yung taong in-invite mo. Bakit kailangan ng ganon? Kasi, pwedeng pag-uwi niya, meron siya na-encounter na negative, may na-encounter siya na nag-discourage sa kanya, so pwedeng mawalan siya ng gana sa Royal. Pero pag na-follow-up mo yan, nakakausap ka pa niya, na-maintain niya yung excitement level niya. So example, pinattend mo na RBP ngayon. Okay, listen. Pag-attend na RBP, okay, ito yung servicing ha. Guys, are you listening? Yes. Okay, this is part of servicing. Pag may pinattend ka na RBP, okay, importante, huwag mo palabasin yung tao nang wala kang pinapakilala kahit 2 hanggang 3 distributors sa Royal. Ang tawag dun po, ABC rule. Okay, ano ibig sabihin ng ABC? Advisor, leverage, client. Once na may pinrospect ka, remember, yung taong sinama mo, pahirapan bago ka nakapagbitbit. Pagkatapos lalabas, papalabasin mo lang ng ganon-ganon. Tama? At least lumabas man siya, hindi mo member, nagawa mo yung mga dapat mong gawin. Nakukuha niyo po? Yes. So anong gagawin mo sa part of servicing? Pag sinama mo siya dito, make sure, okay, bago mo siya ipaupo ng RBP, kung maaari, may pinakausap ka na para magbukas yung utak niya. Ang tawag nun ABC. ABC, Advisor, Bridge, Client. Yung advisor po, ito yung taong ipapakilala mo. It can be your upline, it can be your crossline, it can be your downline. Yung B, yung bridge, ikaw to. Ikaw yung nagpakilala. Ikaw yung nagbitbit. Yung C, yung client. Ito yung first timer. Naintindihan po? Yes. Pag nagbitbit ka ng client mo, bago mo pa-attend din ng RBP, it's mas maganda po, napakilala nyo muna sa 1, 2, o 3 distributors. Para magbukas lang yung utak niya. Ano yun? Paano yan? For example, may nakita ka dito, nakita mo si Upline Jello. Ay, sasabi mo sa kanya, Mari, may papakilala ko sa siya yung isa sa mga top earners dito. Grabe, ito yung nakakamaro ngayon. Sa kanya ako na-inspire, kaya ako nag-royal. Ay, pakilala kita. Okay, pag pinakilala mo ngayon si Upline Jello, make sure yung client, yung advisor, walang ginagawa, hindi busy. So, pwede mong i-approach Upline, busy ka ba? Kasi papakilala sana kita doon sa friend ko. So, sa Upline yung papakilala mo, i-build up mo si advisor. Dapat ma-build up yung advisor. Bakit? Para lahat ng sasabihin niya, papakinggan ng kliyente. Kasi kapag hindi mo na-build up ng todo itong advisor, hindi niya papakinggan yung pinasinasabi nito. Nakukuha niyo po? Yes. So, pwede mo sabihin na, wait, client, siya yung kinukwento ko sa'yo, si Upline Jello, si Mr. Jello. Sir Jello, nakwento na po kita, ito friend ko to, no high school. So, si Sir Jello, mag-share siya dito. Alam mo, pakinggan mo lang. Sabihin mo, hindi pa siya napipresentan, a-attend pa lang siya ngayon. So, si Sir Jello, yung advisor, alam niya kung ano yung sasabihin niya. Nakukuha niyo po? Yes. Understood na yan, scripted na yan.
Nakukuha nyo? Paano yun? Sasabihin niya na, alam mo, mamatid ka ng presentation, ng RBP, buksan mo lang yung utak mo kasi nag-start ako dito, magsasalita na yan. Nakukuha niyo po? After na, pwede may pakilala ko ulit isa. O ito naman si Sir Brian. Alam mo, ganito-ganito. Si Brian na magsasalita. Itong kliyente, maniwala ka sa akin, mabibuild yung curiosity. Ano nga ba ito negosyo to? Bakit ganito? So at least pag upo niya, kahit pa paano, nabukas na yung isip niya o yung utak niya sa papakinggan niya. Kasi naniniwala ba kayo na kung ang tao bukas ang utak sa pag-attend ng RBP, walang hindi magme-member? Lahat magme-member, basta't bukas ang utak na nakinig. Hindi kailangan may pera ha. Kahit walang pera makakapag-member yan, basta't bukas ang utak niya. Tama? So kailangan, hanggang maaari, di pakilala mo, ito good news. Pag natapos ang buong RBP, okay, pag umattend ng RBP, pinasok mo sa loob, huwag mong iwanan. Part of servicing. Huwag mong iwanan, tabihan mo. Tabihan mo kung saan siya nakaupo. Okay, habang nakaupo kayo magkatabi, huwag kang makipagkwentuhan sa kanya. Kailangan makita niya, seryoso ka nakikinig. Remember, monkey sees, monkey does. Kung anong ginagawa mo, gagayahin niya. Pag nakita niya hindi ka seryoso nakikinig, hindi rin yan magsiserious. Pero pag nakita niya seryoso kang makikinig, mahihiya siyang hindi maging serious. Tama? Tama. Ngayon, kapag nagsalita yung speaker, pumalakpak ka. Bakit? Monkey sees, monkey does, papalakpak din yan. Pag tinanong ng speaker, sino gustong yumaman, magtaas ka ng kamay. Bakit? Pag nakita niya nagtaas ka, isipin niya, okay lang magtaas. Tama. Hindi ba pag may first time, bago yung gumalaw, tinitingnan muna niya yung mga katabi niya? Tama? Ngayon, pag nakita niya, normal lang yung, sino gusto yumaman? Yes. O yan. So, nai-enjoy niya. Nakuha niyo? You have to help the speaker. Kung sino yung nagsasalita sa harap, huwag mo pipintasan. Kasi kung ikaw nga, hindi pa marunong mag-speaker eh. Tama? So, kung sino nagsasalita sa harap, suportahan mo kung sino yung speaker. Pag dapat mo malakpak, abay palakpakan mo. Nakuha niyo? Huwag naman yung palakpakan ng palakpak na wala sa timing. Baka sinabi lang ng speaker, ang product po natin, gluta tayo. Yes! Gluta, grabe, gluta. Diba? Ang produkto po natin, Kojic. Ay, grabe, Kojic! Diba? Parang wala naman sa timing. Pumalakpak ka lang kung dapat pumalakpak. Okay, bakit kailangan palakpakan? Bakit? Okay, listen. Ito na part of servicing ha. Why do you have to clap? To create a positive energy. Yes. Because clapping creates a positive energy. And positive energy attracts positive results. Kapag pumapalakpak ka, na-excite yung buong crowd. Darating yung time, pag sobrang hyper yung mga tao, excited, yung first timer na kasama mo, hindi niya naintindihan yung pinapakinggan niya. Sa sobrang saya niyo, magme-member yan paglabas. Yes. Tama mali? Tama mali? Because you're creating the energy. Sino ba dito yung first time ka palang umatid, naintindihan mo na? Sa totoo lang, hindi naman naintindihan ng first timer yung pinapakinggan niya eh. Naiintindihan lang niya yan pag binalikan niya the second time. The third time, the fourth time. Tama mali? Tama mali? Okay, pero minsan, ano nagpapabalik sa kanya? Nagpapabalik because of the energy na meron ang crowd. Dahil sa saya, dahil sa excitement, nag-create yun. Na para bang lalo siya na-excite. Nakukuha nyo? Di ba pasinin nyo yung mga ito lang? Yung mga, kunyari, maensya dahil, yung mga ganon, di ba? Tama mali? Pero paglabas sa parang baliw na baliw ka, parang high na high ka. Tama mali? Alam mo, part yun, kasama po yun, and it's very important. The energy that you're going to create. Kaya part of servicing, pag may prospect ka, huwag mong iwanan, tabihan mo. Yung speaker, tulungan mo. Hindi speaker lang lahat ang gagawa ng closing. Kasi ikaw, malaki ang tulong mo, you will be the bridge. Ano yun? Pag kailangan pumalakpak, papalakpak ka. Kung magtataas ng kamay, magtataas ka ng kamay. You have to show your prospect na talaga you're seriously listening to the speaker. Nakukuha niyo po? Yes. Gagayahin ka niyan. Okay, pagkatapos ng presentation, ito step by step. Pagkatapos ng presentation, pakausap mo uli siya sa distributors. Kaya importante dito, huwag ka suplado. Importante, friendly ka. Bakit? Kasi, kakailanganin mo yung mga tao sa paligid mo. Kahit na crossline mo. Example, ikaw, masyado ka mahiyain, kayo-kayo lang ng grupo mo o nagkukumpul-kumpul sa isang sulok. Pag may kliyente ka, wala ka na iba maipakilala kundi kayo-kayo lang din. Tama mali? So, ang gawin mo, kaibiganin mo lahat ng nakikita mo members dito. Kasi kung friends mo silang lahat, pag may prospect ka, lahat ng yan pwede kang matulungan. Naniniwala ka ba? Yes. So, nagsisimula ako lahat. Sila Arnel Salazar, kinakausap ko. Sila
Doc Butch, sila J. Ocampo, nakikipagtsikahan ako, kunyari meron naghintay ako ng prospect ko, lalapit ako, Sir J. So nakikipagkwentuhan ako until nagiging magkabatian na kami. Pag may prospect ako, nagagamit ko sila. Guys, are you still there? Yes! Talaga ganun. Nakukuha nyo? So, kailangan, kaibiganin mo, kilalanin mo, huwag kang mahiya. Kung pwede ikaw lumapit, ay, sir, ako nga pala si, ganito, uy, narinig kita mag-speaker, ang galing-galing mo, sir, ganyan-ganyan. Pag meron akong prospect, minsan napakilala ko sa'yo. Nakuha nyo? Yes! Guys, are you still there? Yes! So, importante yon. Pagkalabas ng RBT, imbis na pauwiin mo na, pakausap mo muna sa iba. Bakit mo kailangan pakausap sa iba? Para maramdaman niya na hindi lang ikaw yung nagsasalita sa kanya na maganda. Tama, mali? Tama. So, pag nakita niya, paglabas niya, okay, pag umuwi na yan, okay, within 48 hours, you have to follow up. Remember the 48-hour rule. Pag uwi, pwede mong i-text, o kumusta, ganto. The next day, sabihin mo sa kanya, uy, balik ka sa office. Kahit hindi pa member, pwede bumalik ng opisina. Bakit? Kasi ganito, next week na lang ako babalik. Hindi ko pwede ka bumalik tomorrow, balik ka. Kasi yung iba natatakot. Akala nila, kailangan lang bumalik pag member na. Actually, kahit hindi pa member, pwede ka naman bumalik. Kasi kababalik niyan, maniwala ka sa akin, kusaya magme-member. Tama mali? Kasi pag palagi niya nakikita, puro mga taga-royal, may inject sa kanya yung sistema ng royal. Hindi ba? So, you have to follow up within 48 hours. Sana nga kung maaari, kailangan mapabalik niyo siya ng opisina within 48 hours. Normally kadalasan, pag umattend ngayon at napabalik mo within 48 hours, 80% okay na, 90% okay na, kasi bumalik na. Nakuha nyo? Ngayon, pag bumalik na, that's the time mag-closing ka na. Ano yung closing? Huwag ka magtatanong, kailan mo plano mag-member? Kasi baka sabihin niya next year. Huwag kang magbibigay ng tanong na ang sagot alanganin. Nandyan ba kayo? Yes! Nandyan ba kayo? Yes! Hanggang maaari, huwag kang magbibigay ng tanong na ang sagot mo alanganin. Example, nagandahan ka ba? Paano ko sabihin niyang hindi? Hindi mapapahiya ka. Tama mali? Kaya ako, hindi ko tinatanong, nagandahan po kayo? Ayun ko tanongin niyo kasi baka sumagot ng hindi. Ang tanong ko palagi, yung tanong na hindi siya sasagot ng negative. Dapat maganda. Kunyari, sir, sigurado ako nagandahan kayo sa negosyo. Diba? Kasi sa sobrang ganda po ng business, in fact, nung nagsisimula po ako dito sa Royal, magkukwento ka, diba? So whenever, huwag ka magsasabi na, sir, nagandahan po kayo? I'm sure, sir, nagandahan po kayo sa negosyo, diba? Kasi sa, in fact, yung mga products po natin, so gano'n, parang it's a statement na sigurado ka na, you assume. Yes. Nag-assume ka na nagandahan siya. Nakuha niyo po? Yes. Example, huwag yung tanongin yung, sir, kailan kayo magme-member? Kasi pag sinabi niya, next year na ako magme-member, ano magagawa mo? So, ano sasabihin mo? Sir, kung ako sa'yo, mag-member ka na kaagad. Kasi, sayang yung time. Yung mga prospects mo, baka po ma-invite pa ng iba. Alam nyo naman dito, importante yung speed talaga. Kasi, sir, kung magme-member din kayo next week, next year, next month, so matotal, sir, magme-member ka din. So, huwag na natin patagalin. Ngayon po, pwede kayo mag-member through credit card, cash, or check. Sir, ano gusto nyo? Credit card, cash, or check? Mamimili lang siya, credit card, cash, or check. Tama? So, hindi mo siya tanongin, sir, kailan niyo po plano mag-member? Sir, nagandahan po ba kayo? Kasi yung mga tanong mo, alanganin na baka sumagot ng negative. Pag sumagot ng negative, ano ang sagot mo? Sir, nagandahan po kayo? Hindi nga eh. Sir, kailan kayo mag-member? Siguro next year. Tama? So, yung tanong, yung salita mo, puro period, statement. Sir, di ba? Sir, kung ako sa inyo, mag-member na po kayo. Kasi sayang yung time. Palaging advice na agad. Sir, di ba ang ganda ng business? In fact po, tingnan nyo, ang dami-dami tao. Ito, ang dami yung mama na dito, ang dami ng kumita na malaki. Puro ganon. Nakukuha nyo? Yes. Are you still there? Yes. So, yun ang importante. Para sa akin, that's my tip. Never ask questions na makakakuha kayo ng answer na negative. Nakuha nyo? Yes. At syempre, pag nakipag-usap kayo, importante, you look straight in the eyes. Kailangan nakatingin kayo sa mata. Kasi di ba sabi nga nila, eyes are the windows of your soul. So, ibig sabihin, nakikita nila kung sincere kasi sinasabi mo, kung tumitingin ka talaga, especially straight sa eyes niya. Nakuha niyo? At syempre, lakasan niyo rin yung boses niyo kasi baka ikaw lang nakakarinig na sinasabi mo. Tama? Yes. Nakuha niyo po? Yes. So, learn to practice yung tinatawag na, the tone of your voice whenever you talk. Kahit po pa nag-speaker kayo. Nakuha niyo? Kunyari, nag-speaker kayo, importante yung, well, number one, importante yung physiology. In fact, sabi nga nila in human communications daw, out of 100%, 40% comes from your physiology. Naniniwala ba kayo doon? First impression last.
Naniwala kayo? 40% comes from physiology. Ano ibig sabihin? Hindi lang yan sa pagdadamit, the way you carry yourself. Diba? Yung confidence sa itsura mo. Minsan ang tao, hinuhusgahan na niya sa itsura mo pa lang. Naniniwala ba kayo? Example, sabi mo, sumama ka sa akin, this is a billion-dollar company, maganda po ito, malaking kumpanya ito, it's an international company, tapos ang suot mo, di ba parang hindi na masyadong, di ba, presentable. Nakuha nyo, butas-butas yung mga mo, power mo, butas ang kilikili, hindi ka pa nagsuklay. Tama? Sometimes, most of the times, when you know you look good, you feel good. Yes. Pag alam mo, maganda ka nung time na yung oras na yon, mas you look and you feel good. Tama, mali? At kadalasan, yung mga first time mo, you are selling ikaw muna bago yung negosyo eh. Tinitignan ka muna. Tama, mali? So, importante, you invest on clothes. It doesn't have to be something that is branded o mahal. At least lang yung presentable. Lalo na kung may kakausapin kayo, girls, kailangan mag-makeup ka. Diba? Magsuklay. Okay? Tapos mag-ayos ng konti. Tapos mga lalaki na pag may kakausapin, something na you will really look presentable. Hindi naman kailangan nakasuit kayo, nakaano kayo. Basta something na mukha ka talagang presentable. Yes. Tama, lalo na kung mag-speaker ka naman sa harap, lalo na sa crowd, importante talaga yung, syempre, kahit papano, nakukuha niyo po? Okay? So, importante yun kasi first impression last. Yung parating mo pa lang, hindi ka pa nagsasalita, magme-member na yung tao. Nakuha niyo? Okay, tapos, okay. And then, 40% comes from physiology. Kaya akala natin minsan, di ba, bakit pare-parehas lang naman yung sinasabi, pero hindi naman naintindihan. Di ba, minsan yung nag-RBP, isa lang naman yung sinabi, standard ng RBP. Pero how come hindi naman, nung siyang nag-present ng RBP, naintindihan ko, nung siya hindi. Nangyari ba sa inyo yun? Yung sinabi ni A at yung sinabi ni B, parehas lang. Wala pinagkaiba, pati parable, parehas lang. Sandali. Pero bakit hindi ko naintindihan nung nagsabi tayo? Yung sa tayo, mas naintindihan ko. Kasi, 10% only 20% only comes from the idea of what you're saying. Nakuha nyo? 20% comes from the idea of what you said, of what you're saying. So, hindi lahat-lahat yun. Nakuha nyo? Kahit na-memorize nyo po yung buong presentation, kung hindi rin naman kasama po dyan yung physiology na 40%, and para sa akin, another 40% comes from the tone of your voice. Tama? Naniwala ba kayo dyan? Importante yung tono ng boses. Na, pag salita ka, it has to be loud and clear. Nandiyan pa ba kayo? Meron ka ba nakita magaling na speaker, mababa ang boses, mahina ang boses? Karamihan mapansin mo, malakas ang boses. Tama? Yes. So, kung mahina ang boses mo, mag-practice ka na. Na magsasalita ka ng malalakas talaga. Nakukuha nyo? Okay, it has to be loud and clear. Remember, human communications, 20% comes from the idea of what you say. Ibig sabihin yung script ng pagkakasalita mo, yung idea, yung sinabi mo, yung standard na RBP. Madali yan, kahit sino sa inyo, ulit-ulit ka umatid ng RBP, matututunan mo yan eh. Tama mali? Pero 20% lang yan. Hindi ibig sabihin, marunong ka na mag-RBP, ibig sabihin magaling ka na. Iba yung marunong, iba yung magaling. Guys, are you still there? Yes. Paano ka gagaling? Okay, marunong mag-present ng RBP, alam mo na. Paano ka gagaling? The tone of your voice, it has to be loud and clear. Ibig sabihin, merong instances na kailangan magtaas ka ng boses, magbaba ng boses. Nakukuha nyo? Yes. Andiyan pa po ba? Yes. So, pinapanood ko, may mga bagay na dapat kang i-emphasize, itataas mo, tapos ibababa mo, para hindi monotonous, hindi boring. Kasi yung kausap mo, kahit na maganda lahat ng sinasabi mo, pero kung mahina at monotonous, hindi ka pag-i-interest ang pakinggan. Yes. Naniniwala? Na-experience nyo na ba yun? Yes. Nasa-present ka, monotonous, dire-diretso lang, walang period, walang emotions, walang ka-feelings. Kahit ang ganda-ganda ng lahat ng sinabi mo, ang tindi ng mindsetting mo, ang lupit ng sinabi mo, yung kausap mo walang naintindihan. Tama? Pero yung isang nagsasalita na excited, loud and clear, nagsasalita, lahat ng sinasabi, sago sa puso. Nakuha nyo? Yes. So, tonality is very important. The tone of your voice. When you present, kailangan malakas ang boses. Nakuha niyo po? Yes. Nakuha niyo ba? Yes. Yung iba naman, isa lang kinakausap, para 100 ang kausap. So, sobrang talagang malupit ang tone of the voice. And then 40% physiology. Ano yung physiology? Hindi lang sa damit yan. Pati
Pati yung mga movements mo. Nakuha niyo po? The way you carry yourself, yung pagpasok mo, pagsasalita mo, yung confidence sa'yo. Remember, pag nag-present ka, isipin mo, yung kausap mo, hindi naman niya alam kung ano yung pinipresent mo. First timer nga eh. Kaya nga kahit pamali-mali ang presentation mo, hindi niya alam kung nagkakamali ka. Kaya mag-project ka na lang. Huwag ka magpapahalatang nagkamali. Naintindihan niyo? Example, first time ka, pe-presentan pa lang kita, hindi mo nga alam kung ano yung pe-present ko eh. Kaya kahit na anong sabihin ko, di ba, hindi mo alam kung tama ito, hindi eh, tama mali. Kaya kung magkamali ka man, huwag ka magpahalata, dire-diretso lang. Ikaw lang kasi yung bubuko sa sarili mo. Yung mga katabi mo, yung mga second timer na nakatabi sa'yo, hindi ka i-correct niyan. Tama? Kaya nag-represent ka, nandiyan yung mga downlines mo, nagkamali ka, hindi niya sasabihin na, upline, hindi ka in the middle, i-correct niyan. Tama? So ikaw, project ka, ituloy-tuloy mo lang. Importante yung confidence na yan. Guys, nakukuha niyo po? Yes! Naintindihan niyo ba? Yes! Ito, sinasabi ko ito sa inyo because, mga kaibigan, kapag ikaw marunong ka na mag-present, hindi pa na marunong ka, magaling ka na mag-present, yung RBP, maniwala ka sa akin, mabilis na paglaki ng grupo mo. Bakit? Kasi pwede ka na mag-present kahit saan. Kahit ng puno, nasa jeep, nasa bus, di ba, basta may napangiti, hindi pwede sa RBP na. Nakuha niyo po? Yes. Nakukuha niyo? Yes. Kung kaya niyong bitbitin sa office, so much, okay, better. Pero kung hindi niyo kayang bitbitin sa opisina, and right at that moment, dapat mapresentan mo na, paano kung hindi ka marunong mag-present? At wala nang time yung taong kakausapin mo, yun pala yung magpapamilyonaryo sa'yo. Hindi, pinabayaan mo lang. Nakuha niyo po? Yes. Di ba may mga instances na yung taong kakausapin mo, hindi mo maisama sa opisina? Yes. Gusto nila magpapresent na agad-agad sa'yo. So, kung hindi ka magaling mag-present at wala yung upline mo, syempre, kailangan mo ikaw na mag-present. Nakuha niyo po? Diyan papasok yung pampito. The seventh deadly pitfall, ito patapos na po, is what you call burning out your upline. Okay. Mga kaibigan, ano ibig sabihin na burning out your upline? Do not burn out your upline because your uplines are not your slave. Your uplines will not do the work for you. Tutulungan ka ng upline mo, pero definitely hindi niya gagawin ang trabaho para sa'yo. Those are two different things. Tama? Sabi ng upline ko, tutulungan niya ako. Bakit ganun? Wala man siyang downline na binigay sa akin. Di ba? Kung bibigyan ka ng upline, burning out your uplines. Okay. Kung bibigyan ka ng sa upline naman, binigyan na ako ng left, ba't hindi pa ako bigyan ng right? Alam niyo, kung bibigyan ka ng left and right ng upline mo, sana account na lang niya yun. Tama. Di ba kasi left and right, sana akin na lang yun, kikita pa ako. Tama mali? Kung nabigyan ka ng down up, kasi may mga upline na nagbibigay ng tao sa downline eh. Spill over ang tawag. It doesn't happen to everyone. It doesn't happen to everyone. And it doesn't mean, pag hindi nangyari sa'yo, mali yun. Hindi po. Bonus lang kung nabigyan ka. Kung hindi ka nabigyan, talagang ganun. Nakukuha niyo po? Hindi obligasyon ng upline na magbigay ng downline sa downline. Sa akin, walang binigay na downline si Pres. Ako lang ako binigay na downline kay Gilbert. Diba? Si Gilbert, kung tutuusin, boyfriend ko, di ba downline ko? Wala pa akong binibigyan ng downline sa kanya. Pero di naman magsasabi na, di mo ako binibigyan ng downline. Tama, mali. Nakuha nyo? Kung magbibigyan ako, spill over naman, pabiro. Pero hindi para seryosohin mo na kung di ka binigyan, ayaw mo na, magkukwit ka na. Kasi walang downline na binigay ang upline. Nakukuha nyo? Tama. Kasi account mo yan, it's your business. And it is not your upline's business. Nakuha nyo po? Okay. Do not slave your uplines. Ano ibig sabihin nun? Do not let your uplines do all the work for you. Diba? Bakit? Kasi, una-una po, syempre, pag ikaw kumita, sino ba ang gagastos niyan? Upline mo, ikaw. Ikaw. Pag ikaw nakabili ng kotse, sino sasakay niyan? Upline mo, ikaw. Ikaw pa rin, diba? So, ibig sabihin, this is not your business and this is not somebody else's business. Ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, importante, you have to learn the business as early as possible. Kung ano yung ginagawa ng upline mo, dapat, in the long run, maisip mo rin, gagawin mo rin yan. Kaya yung upline mo, kung tinututukan ka ngayon, inaalalayan ka ngayon, di ba yung upline mo palagi nakadikit sa'yo? Huwag mo isipin na palaging habang buhay yan. Hindi na kayo maghihiwa-hiwalay. Tama? Like sila Jong dati, kasama namin palagi yan, hindi ba? Well, once upon a time, kasama ko palagi sila Doc Ray, sila James. And once upon a time, kasama ko palagi sila Raquel Bobis, yung taga Hong Kong ko. Once upon a time, kasama namin ni Gilbert lagi sila Jong. Once upon a time, kasama...
Hindi ibig sabihin, nakatutok ang upline mo ngayon sa'yo, palagi mo siyang kasama araw-araw, forever habang buhay na kayo magkakasama araw-araw. Habang sinasamahan ka niyan, take advantage mo yung mga bagay na matututunan mo sa kanya. Para by the time na dumating man yung time na kailangan na niyang tumulong sa ibang tao, ikaw, alam mo na rin kung paano tulungan ang grupo mo. So habang after mo pinag-RVP ka, huwag mong hahayaang hindi ka matuto. Pag after mo nag-RVP, huwag ka umalis. Yan, nag-RVP si upline. Apply ko muna dyan, ayosin lang ako sa labas. Apply, bahala ka na dyan na hindi. Pag nag-RVP si upline, huwag kang umalis. Tumabi ka. Pakinggan mo paano magsalita si upline. Tingnan mo kung paano siya magsalita, paano tumalsik ang laway niya, paano kumumpas ang kamay niya. Lahat. Kukopihin mo yun eh. Nakuha nyo? I-observe mo kung paano siya mag-closing. Di ba nakikita niyo yun? Di ba minsan ang pinakamahirap sa presentation, yung opening at closing. Paano mo i-open at paano mo i-close? Tama mali? So, ang gawin mo, pakinig ka kay upline, paano siya nag-open, paano siya mag-close. I-observe mo mabuti. At this point, pag nagsisimula ka, observer ka pa lang. Di ba? Training ka kasi. So, nakikinig ka lang, nanonood ka, so i-record mo. Hindi lang yung boses ang pinapakinggan, pati facial expression niya, pati paano siya magsalita. Lahat ng yan, kukopyahin mo. Nakukuha nyo? So, the next time na ikaw na, wala si upline, kaya mo nang gawin yung ginagawa niya. Alam mo, minsan dapat din dumating ang panahon, hindi mo kasama si upline. Kasi pag alam mo, palagi mo siyang kasama, hindi ka magsasalita. Kasi gusto mo siya lang na siya ang magsalita. Kasi di ba, minsan nahihiya ka magsalita pag may alam kang nandiyan nakikinig yung mas magaling sa'yo. Tama mali? Yes, are still there? Yes. Di ba parang boss at secretary? Ang boss, di ba, pag nandiyan ang boss, yung secretary, kunyari, sasabihin ng boss sa secretary, o gawin mo to. Pero yung boss, ang ginawa niya, the whole time, pinanood siya kung paano gawin. Sa tingin mo ba makakagalaw yung secretary? Hindi. Kasi naiilang siya eh. Kasi yung boss niya nandun nanonood eh. Tama mali? Walang pinagkaiba yan sa upline, downline. Pag yung upline mo nandyan, minsan nahihiya ka magsalita. Naiilang ka magsalita. Bakit? Kasi alam mo, magaling siya. Tama? So, minsan kailangan umalis siya para ikaw, ilabas mo yung galing mo. Guys, are you still there? Yes. So, ano yung point ng mga kaibigan? Pag ang upline mo nakadikit sa'yo, take advantage of the time na binibigyan ka niya. Pag-aralan mo yung kilos niya. Now, pag dumating yung time na minsan nawawala siya, umaalis-alis siya, huwag mo isipin pinabayaan ka niya. Mas matakot ka kung 2 taon ka na, nakadikit pa rin yung upline mo sa'yo. Bakit? Ibig sabihin wala siyang tiwala sa'yo. Hindi ka natututo. Tama? Pero kapag yung upline mo, hinahayaan ka na, sige na, ikaw na mag-RVP niyan, ibig sabihin malaki na ang tiwala niya sa'yo. Nakukuha niyo? Yes. Kasi hindi ka naman ipapahamak ng upline mo. Guys, are you still there? Yes. Naniniwala ka ba na hindi ka ipapahamak ng upline mo? Yes. Bakit? Kasi part ng negosyo ng upline mo, ikaw. Pag nagkamali ka, pati upline mo nagkamali. Example, ako, upline nyo ko, for example, lahat. Lahat ang ituturo ko sa inyo, syempre tama. Bakit? Kasi pag nagkamali ako at ginawa nyo mali, pati ako nagkamali. Kasi part ng negosyo ko, yung grupo ko. Tama mali? Ikaw ba magtuturo ka ng mali sa downline mo? Di ba hindi? So, ibig sabihin mga kaibigan, you just follow your upline. Give a total submission. Just follow your upline. But do not slave your upline. Guys, do you understand? Yes. So, pag-aralan yung negosyo, kaya nga independent distributors tayo. Ibig sabihin, kanya-kanya yan. Yung upline, ang role lang yan, i-assist ka, i-guide ka, i-support ka habang nagsisimula ka. Siyempre, darating yung time matututo ka na. Pero sana, dumating man yung time na natuto ka na, kumita ka na, yumaman ka na, huwag mong kalimutan that once upon a time, nung hindi ka pa mayaman, nung hindi ka pa kumikita, nung wala ka pang alam, mayroong taong nagtyaga sa'yo, yun yung upline mo. Yes! I am very sure, with yung nakikita ko sa mga mata ninyo, sa excitement ninyo, I love ko something big is going to happen to you. Alam ko na magmimilyonaryo kayo. Lalo na kayo tutuloy-tuloy nyo yung ganyang trabaho. Hindi na question yan. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, dumating man yung time na yon, di ba? Dumating man yung time na yun, never forget kung saan kayo nanggaling, kung sino yung mga taong tumulong sa inyo. Kasi darating ang time, baka po yung kinikita ng upline nyo, lagpasan nyo pa. Hindi porke ang upline, palagi mas malaki ang kinikita. Pwede ring mangyari, mas malaki ang kita ng downline sa upline. Tama? Pero sana dumating man yung time na ganyan, kasi alam kong darating yan, nayayaman kayo. Pag dumating man yung panahon na yan, tandaan nyo itong sinabi ko sa inyo. Once upon a time, may taong nagtyaga sa'yo, tumulong sa'yo,
nung hindi ka pa mayaman, nung wala ka pang alam, nung hindi ka pa marunong mag-present, at walang iba yung kundi yung upline mo. So kung katabi mo yung upline mo, kung katabi mo yung sponsor mo, ngayon pa lang, I want you to thank your sponsor, to thank your upline. Pwede ba? Kabigalabitin mo nga, sabihin mo, upline, thank you ah. So power. Palakpakan naman natin. Yeah! Okay. Ang kaibigan, alam niyo ang maganda sa negosyo na to, you will never feel that you're alone. Ang maganda sa business na to, you will never feel that you're alone. Kasi alam mo, wala man ang upline mo, may down, may crossline ka. Diba? You love your upline, you love your downline, you love your crossline. But do not be so much in love naman. Okay, kung wala yung upline mo, listen, if your upline is not there, okay lang. Remember ito, if your upline is there, if your upline is strong, be thankful because you have a good leader. But if your upline is not there, wala yung upline mo, nawala, ayaw na mag-royal, may mga gano'n, nag-quit, o kaya naman hindi visible, okay lang. Ibig sabihin, it's time for you to assume responsibility. Either way, you have to be happy. Do not blame other people for whatever's happening to you. Yes. Huwag mo isisi sa ibang tao kung ano nangyayari sa'yo. Ako, kaya ako mabagal kasi hindi ako tinulungan ng upline ko. Kaya ganito ako ngayon kasi yung upline ko, tamad. Kasi yung downline ko, tamad. Di ba, nakukuha nyo? Ibig sabihin, you cannot change the world, only yourself. Yes. Kung wala upline mo, okay lang. It's time for you to step up. Be a leader. Assume responsibility. Tama? Now, if your upline is there, you have a strong leader, be thankful also. You have a good leader. Follow your leader. Follow your leader, submit yourself to your leader. Submit yourself to your upline. Hindi ka tuturuan ng malingan. Nakuha nyo? Yes. And of course, syempre, palakpakan naman natin yung pinaka-upline natin sa taas, si Lord. Si God. Yes! If not for Him, hindi naman tayo magkakasama-sama. Alam niyo, natutuwa nga ako sa magic po ng Royal eh. It's really God's gift. You know why? Kung wala ang Royal, I'm sure kahit nagtatagpo po tayo sa mga buhay-buhay natin, hindi tayo magpapansinan. Diba? Bakit ba tayo nagkakilala ng ganito? Bakit na-build ang friendship? Because of Royal. Ako, I appreciate not just the money, not just the financial things na nangyari po sa Royal, but you know, I admire and appreciate the most yung friendship na binigay sa akin ng Royal. Dahil nakita ko Royal is really a family. Diba? So you can treat this business as your second family and you can treat this office as your second home. Diba? So I hope and I pray na lahat ng nandito po, trabahuhin nyo lang, sabay-sabay tayong lahat na magbi-milyonaryo. Okay? So palakpakan natin yung bawat isa. I hope na matuto kayo. Sana lang, at least kahit papano po, pag dumating man yung time, di ba? Dito, remember the motto of the philosophy of this business, helping people is our way of life. Totoo yun. The more you help other people, the more you will earn. Yeah. Help your people get what they want before you get what you want. Yeah. Ang nakakatuwa lang po nito, darating yung time, di ba lahat tayo, syempre, mag-e-end, di ba, mag-e-end ang buhay. But at least dumating man yung time that, when God finally calls you and asks you, what have you done when you were on earth? Are you ready to face Him? At sasabihin mo sa kanya, Lord, when I was on earth, I just ate, I just slept. Kumain lang po ako, natulog lang po ako, nakipag-boyfriend ako, nag-asawa ako, nanganak po ako, tas namatay. Do you think God will be happy to hear that from you? No. No, wala kang ginawang masama, pero wala ka rin ginawang mabuti. Tama. Tama? Tama? So at least when God finally calls me and asks me, Raquel, what have you done when you were on earth? Alam mo, pwede akong umarap sa kanya at sasabihin ko, Lord, when I was on earth, I joined Royal Business Club. And because of Royal Business Club, natulungan ko po yung barkada kong walang kong direksyon. Nagka-direksyon dahil po sa Royal. Si Adrian Alibin yun. Diba? Na dati po walang pagpaaral sa mga anak niya na pag-aral niya sa magandang eskwelahan. Dahil po sa Royal Business Club, meron po ako nakilala na OFW na hirap sa buhay, halos maghiwalay ng pamilya nila, nabubuo ang pamilya dahil po sa Royal. Yung OFW sa domestic helper na nakatabi ko. Diba? Lord, when I was on earth, yung barkada ko po, na dati po gusto na talaga mag-quit sa pagtatrabaho niya, sa profession niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya, kung mag-a-abroad, nabigyan po ng direction because of Royal. Ang point ko mga kaibigan, make your life more meaningful. Yes. Diba? Gawin niyo itong Royal, treat this as your own business, treat this business with all your heart, because I'm sure pag in-enjoy mo yung proseso, in-enjoy mo yung journey, and your reason is really to help your people get what they want,
maniwala ka sa akin, money will just follow. At pag dumating yung pera na yan, siksik, liglig, at umaapaw yan. So, ayun pala, let us all be happy dahil ang Royal po, ginawa, Royal, ako tinext ko recently after the event po, after ng event natin, di ba? Ang ganda ng business plan na pinakita ng Presidente. Yung 3,000 per pair. Sabi nga ni Michelle, yung kasama ko po nanloloko daw ang Royal. Sabi 2,400, ngayon 3,000. Diba? Tapos yung mga plano nila mag-expand international, I just can't help it. I talked to the President and I just told him, Sir, thank you for making Royal so beautiful. Yes. Yun lang. Ako kahit hindi mo ko samahan mag-RBP, mag-meeting. Diba? Thank you for making this beautiful. You know why? Hindi na ako nahihirapan para i-present yung Royal. Kasi maganda. At hindi na ako kailangan mag-sales talk. I don't have to fake it. Because maganda talaga yung Royal. Yes. So, that alone, alam nyo, having this kind of business na sobrang ganda, it's already God's gift. It doesn't happen to us in a whole lifetime. Nangyari na po, nakita nyo na ang Royal. Hindi pa man kayo kumikita ngayon sa Royal, magpasalamat na rin kayo. Bakit? Marami pa dyan sa labas na hindi pa alam ang Royal hanggang ngayon. At least ikaw alam mo na. Diba? Yung iba nang kaka-member pa lang, wala pang downlines, magpasalamat ka pa rin. Learn to count your blessings. Ano ba yan, member? Wala pa akong member. Pasalamat ka pa rin. Why? Marami dyan, hindi pa alam kung saan kukuha ng pang-member. At least ikaw member na. Tatrabaho ka na lang. Yes. Okay? So with that, I hope I was able to inspire you. I hope na natutupo kayo. And pagtulungan po natin ang Royal. And again, to God be the glory. Thank you so much. Ay, hold on. May announcement lang po ang ating